Isang umaga, ang barangay San Isidro ay nababalot pa rin sa manipis na ulap-usok. Ang malamig na hangin mula sa paanan ng Sierra Madre ay dahan-dahang bumababa, humahaplo sa daang lupa na humahati sa malawak na maisan. Naguunahan ang tilaok ng mga tandang mula sa likod ng mga bakod na kawayan, hudyat ng pagsisimula ng panibagong araw. Sanay na ang mga taga-barangay na gumising bago pa sumikat ang araw. Mayroong nagpapasa ng asarol patungo sa bukid. Mayroong nagsasalang ng tubig para sa kapeng barako sa kanilang kusinang dikahoy. At mayroon ding nagbubukas ng maliit na sari-sari store sa tabi ng pangunahing daan. Ang lahat ay tila nasa karaniwang takbo. Tila ba ang kapayapaan ay mananatili magpakailanman sa simpleng bayang iyon? Ngunit may kakaiba sa umagang iyon. Sa dulo ng isang makitid na landas malapit sa maliit na sapa, isang matandang magsasaka na nagngangalang Mang Lando ang biglang natigilan. Kapapasan pa lamang niya ng kanyang karit mula sa bahay upang magtabas ng damo sa pilapil, ngunit ang kanyang paningin ay napako sa isang puting delivery van na nakaparada ng pahilig. Kupas na ang pintura nito. May mga bakas ng kalawang sa gilid ng pinto at ang mga gulong nito ay bahagyang nakalubog sa maputik na lupa. Inakala ni Mang Lando na isa lamang itong truck ng kargamento na nasiraan kagabi, ngunit habang papalapit siya, lalong nagiging malinaw na mayroong hindi tama. Isang masangsang na amoy ang tumagos sa karaniwang sariwang hangin ng umaga. Hindi ito ang amoy ng basang dayami o dumi ng hayop, kundi isang mabahong amoy na tumutusok sa ilong. Tinakpan ni Mang Lando ang kanyang bibig gamit ang bimpo na nakasabit sa kanyang leeg. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumingon siya sa kaliwat kanan, tila tinitiyak kung may ibang taong nakakakita. Nagkataong isang binatilyo mula sa barangay na nagngangalang Javier ang dumaan sakay ng kanyang lumang bisikleta. Nang makita si Mang Lando na nakatayo at tulala, itinigil niya ang kanyang pagpedal. Ano po iyon, Mang Lando? Tanong ni Javier na maihalong pagtataka. Itinuro ni Mang Lando ang direksyon ng van. Ang amoy, iho. Hindi ito pangkaraniwang amoy. Siguradong naaamoy mo rin. Kumunot ang noo ni Javier at bumaba siya mula sa kanyang bisikleta. Habang papalapit, namutla ang kanyang mukha. Tama, mayroong amoy ng nabubulok na laman na maihalong lansa na nagpaduwal sa kanya. Nagkatinginan sila, nag-aalangang buksan ang likurang pinto ng van. Hindi nagtagal, ilang residente pa ang nagsidatingan. Si Aling Rosie na nagsasampay ng damit, dalawang kargador na papunta sa palengke, at ilang magsasaka na dumadaan sa landas na iyon. Nagkumpol-kumpol sila, tinatakpan ang kanilang mga ilong gamit ang kamay o tela. Nagsimula na ang mga bulungan. May nagsasabing baka bangkay ng baka, may humuhulang bulok na isda. Ngunit mayroon ding bumubulong ng mahina na may takot sa mukha. Huwag naman sana. Baka bangkay ng tao. Lalong tumindi ang tensyon. Si Javier, bilang pinakabata, ang naglakas loob na umakyat sa likuran ng van. Nanginginig ang kanyang kamay nang hilahin niya ang hawakan ng bakal na pinto. Nagpigil ng hininga ang mga tao. Pagbukas ng pinto, sabay-sabay na umalinggaw ang mga naghihisterikang sigaw. Sa kanilang harapan ay isang tanawing mahirap paniwalaan. Dose-dose ng katawan ng tao ang nakasalansan. Ang ilan ay nangingitim na, ang ilan ay namamaga, at ang iba ay nagsisimula ng agnasin. Nagliparan ang mga langaw, ang ugong nito ay pumuno sa hangin. Ang mabahong amoy ay tumusok ng matalim na nagpasuka sa ilang residente. May isang ina na nahimatay. May isang binata na sumisigaw ng pangalan ng Diyos. Si Mang Lando ay napasuray, nanlambot ang kanyang mga tuhod. Muntik na siyang bumagsak sa lupa. Tumalon si Javier pababa mula sa van na putlang-putla ang mukha. Diyos ko po, puro bangkay. Ang dami. Halos hindi niya masabi ang bilang. Nagtakbuhan ang mga taga-barangay. Ang ilan ay tumawag sa kapitan. Ang ilan ay nagmamadaling naghanap ng signal ang telepono upang tawagan ang pulis. Ang payapang umaga ay biglang naglaho, napalitan ng panik na kumalat na parang apoy sa tuyong dayami. Wala pang isang oras, ang kalsada ng barangay ay puno na ng tao. Mayroong humahagulgol, mayroong sinusubukang takpan ang mga mata ng maliliit na bata upang hindi makita. Mayroon ding nakatayo lang na parang bato, hindi makapaniwala sa katotohanan.
Sa isang maliit na kainan na karaniwang maingay, tanging maririnig na lamang ay ang mahinang dasal ng ilang matatandang lalaki na bumabasa ng maikling bersikulo habang nakatingin sa direksyon ng van. Si Mang Lando, na nanginginig pa rin, ay narinig na nagsabi ng paos, "Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito." Nang sa wakas ay dumating ang mga otoridad sakay ng patrol car at ambulansya, lalong gumulo ang sitwasyon. Umalingaw-ngaw ang mga sirena. Agad na nilagyan ng police line at bumaba ang forensic team na may suot na maskara at guwantes. Sinimulan nilang ilabas isa-isa ang mga bangkay mula sa loob ng van. Ang mga residente ay nakatulala lamang, nagbibilang sa isip, sinusubukang tanggapin ang mapait na katotohanang nasa kanilang harapan. Si Police Major Dante Macapagal, ang hepe ng investigasyon mula sa Isabela Provincial Police Office, ay nakatayo na may tensyon sa mukha. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa salansa ng mga katawan na nanigas na. Malinaw na narinig ang boses ng isang forensic officer. Ang kabuang bilang. 79. Lalong tumahimik ang paligid. Walang sinumang naglakas loob na magsalita. Masyadong malaki ang bilang na iyon, masyadong nakakakilabot para sa isang maliit na barangay tulad ng San Isidro. Kumalat ang balita ng napakabilis. Nagsimulang dumating ang mga mamamahayag. Itinutok ang mga kamera sa lahat ng direksyon. Inialok ang mga mikropono sa sinumang mukhang may alam. Ngunit walang sinuman ang tunay na nakakaunawa kung paano napunta sa maliit na barangay na iyon ang isang van na puno ng 79 na bangkay. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang nagmamadaling lumapit sa kumpol ng mga tao. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali ng maayos. Maganda ang kanyang mukha bagamat mukhang seryoso. Ang pangalan niya ay Celestina Reyes, ngunit mas kilala siya bilang si Celeste. Halos lahat ng tao sa barangay ay kilala siya bilang isang palakaibigang sales agent ng isang health drink na laging handang tumulong. Tinitigan niya ang van, tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kamay. Diyos ko, paano nagkaroon ng ganito karaming bangkay sa ating barangay? Mahina ang kanyang boses, tila kasama siyang nagulat sa lahat. Ilang residente ang lumingon sa kanya. Si Aling Rosie, na may pag-aalala sa mukha, ay lumapit. Celeste, wala ka bang alam dito? Hindi ba sa kumpanya ninyo ang van na ito? Mabilis na umiling si Celeste, nagluluha ang kanyang mga mata. Hindi po, Aling Rosie. Ang mga van po ng kumpanya namin ay laging may malaking logo sa gilid. Itong van na ito ay simple lang, malinaw na hindi sa amin. Ang kanyang mga salita ay kapanipaniwala. Tila siya ay kasing gulat ng lahat. Ngunit sa likod ng kanyang maputlang mukha, may isang bahagyang ngiti na sumilay sandali at mabilis na naglaho. Walang sinumang nakapansin nito. Si Celeste lamang ang nakakaalam na ang umagang iyon ay hindi lamang isang trahedya, kundi simula ng isang malaking unos na iayanig sa barangay San Isidro. Ang karaniwang payapang barangay San Isidro ay nabalot sa lagim. Mula umaga hanggang tanghali, ang balita tungkol sa van na naglalaman ng 79 na bangkay ay kumalat ng napakabilis. Mula sa bibig, mula sa mga sari-sari store hanggang sa maliit na kapilya sa dulo ng baryo, iisa lang ang pinag-uusapan ng lahat. Ang mga batang karaniwang nagtatakbuhan sa kalsada ay pinapasok na ng kanilang mga magulang. Ang mga pinto ng bahay ay isinara ng mahigpit, ang ilan ay hinarangan pa ng kahoy. Sa barangay hall, 12 ng residente ang nagtipon na may maputlang mukha. Ilang kababaihan ang umiiyak ng mahina habang yakap ang kanilang mga anak. Ang mga kalalakihan ay balisang nakaupo, hawak ang kanilang mga tuhod o pinupunasan ang mukha ng kamay. Walang sinuman ang nag-akala na ang kanilang mayabong at tahimik na lupain ay magiging saksi sa ganito kalaking trahedya. Ang ilan ay hindi na makapagsalita, nakayuko lamang na may mga matang walang laman na tila ninakaw na ng takot ang kanilang katapangan. Si Mang Lando ay nakaupo sa isang sulok na nakayuko. Malinaw pa sa kanyang alaala ang masangsang na amoy, ang salansa ng mga nangingitim na katawan, at ang sabay-sabay na sigaw ng mga residente nang buksan ang pinto ng van. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, kahit ilang beses na niyang hinugasan ang kanyang mukha ng tubig mula sa banga. Si Javier, ang binatilyong nagbukas ng pinto, ay nakaupo hindi kalayuan sa kanya. Maputla ang kanyang mukha, walang laman ang kanyang mga mata.
Tila hindi mawala sa kanyang isipan ang nakakakilabot na imahe. Lalong gumulo ang sitwasyon ng ilang pamilya ang dumating sa barangay hall. Dala-dala nila ang mga larawan ng kanilang mga kapamilya na nawawala sa loob ng ilang buwan. Isang ginang ang humagulgol habang ipinapakita ang larawan ng kanyang binatang anak na hindi pa umuuwi sa loob ng 2 linggo. Yumuko lamang si Mang Lando, lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Posible kayang isa sa 79 na bangkay ay ang kanilang mga anak. Lalong lumakas ang iyakan, pinuno ang silid ng halos hindi na makayanang dalamhati. Samantala, sa labas ng barangay hall, nagsimula ng kumalat ang tsismis. May nagsasabing ito ay gawa ng isang sindikato ng human trafficking. Mayroon ding bumubulong na ito ay isang sumpa dahil sa mga kasalanan ng nakaraan. Ilang matatanda pa nga ang nagpaalala sa isang insidente ilang taon na ang nakalipas kung saan may kaso ng sapilitang pagtatrabaho sa isang minahan sa kalapit na probinsya ng Cagayan. Sabi nila, baka may kaugnayan ang lahat ng ito. Nakikinig ang mga residente na may maputlang mukha, hindi magawang makumpirma. Ngunit ang takot na maihalong hinala ay nagsimula ng pumasok sa kanilang mga puso. Ang pangalan ni Celeste ay nabanggit din. Bagamat kilala siyang mabait, mahilig magbigay ng libreng sample ng health drink, at madalas tumulong sa mga may sakit, may ilang nagsimula ng bumulong. Hindi ba't madalas din siyang magdala ng delivery van? Hindi ba't kakaiba ang itsura ng kanyang mukha nang nakatayo siya malapit sa van kaninang umaga? Dahan-dahang kumalat ang tsismis, mula sa isang bibig patungo sa isa pa, na parang maliit na apoy na gumagapang sa tuyong damuhan. Narinig ni Aling Rosie na nakaupo sa beranda ng kanyang bahay, ang bulungan. Agad niya itong sinaway ng malakas. Huwag kayong basta-basta nag-aakusa. Mabait na tao si Celeste, madalas niya akong tulungan noong may sakit ang asawa ko. Imposibleng sangkot siya. Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi lubusang nakapawi sa pagdududa. May ilang tumango bilang pagsang-ayon, mayroon ding nanahimik na lamang na may pag-aalala sa mukha. Ang pagdududa ay naitanim na, kahit malabo pa. Sa kabilang banda, si Major Dante Macapagal at ang kanyang team ay abala sa lugar ng krimen. Isa-isang inilabas ang mga bangkay mula sa van, inilagay sa mga body bag at isinakay sa ambulansya. Ang amoy ng formalin at dugo ay humalo sa hangin ng barangay na nagpataboy sa maraming residente. Nakatayo si Dante na may matigas na panga. Ilang taon na siyang nagsisilbi, ngunit ang tanawin ng 79 na bangkay ay isang bangungot na mahirap niyang isipin. Nang simulang magtanong ang mga mamamahayag, maikli lamang ang sinabi ni Dante, kasalukuyan kaming nag-iimbestiga. Pakiusap sa mga residente na manatiling kalmado. Walang dapat gumawa ng sariling konklusyon. Ngunit alam niyang ang pagpigil sa tsismis ay kasing hirap ng pagpigil sa hangin. Ang mga takot na residente ay maghahanap ng sagot, kahit mula lamang sa mga walang basehang bulungan. Pagsapit ng hapon, tumunog ang kampana ng kapilya para sa Angelus. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nagmadaling pumunta roon ng may magaan na puso. Tila mabibigat ang mga hakbang ng mga mananampalataya. Paos ang boses ng lay minister ng pamunuan niya ang dasal. Humihingi ng proteksyon at kapatawaran. Ilang kababaihan ang nakaupo sa labas ng kapilya, umiiyak habang nagdarasal na sana hindi kabilang ang kanilang mga pamilya sa 79 na biktima. Si Celeste naman ay nakaupo sa kanyang bahay. Mukha siyang maputla. Ilang kapitbahay ang dumating upang pagaanin ang kanyang loob, sinasabing lahat ng ito ay paninira lamang. Ngumiti si Celeste ng bahagya, nagpasalamat ng may malumanay na boses, ngunit pagsara ng pinto, nawala ang ngiting iyon. Tumingin siya sa labas ng bintana na may malamig na mga mata, na tila ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nang gabing iyon, naging tahimik ang barangay San Isidro. Karaniwan, ang mga bata ay naglalaro pa ng taguan sa kalsada o maririnig ang tunog ng lumang radyo mula sa isang kainan na nagpapatugtog ng mga lumang kanta. Ngunit sa pagkakataong ito, tanging tunog lamang ng mga kuliglig at paminsan-minsang tahol ng aso sa malayo ang maririnig. Pinili ng mga residente na manatili sa kanilang mga bahay, isinara ang mga pinto ng mahigpit at nagdasal sa kanilang mga puso. Ang takot ay gumapang na parang isang madilim na anino na bumabalot sa bawat sulok ng barangay. At sa gitna ng aninong iyon, ang pangalan ni Celeste ay nagsimulang lumitaw sa isipan ng marami.
Totoo bang wala siyang alam sa lahat, o ang kanyang palakaibigang ngiti sa lahat ng panahong ito ay isa lamang maskara? Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin, wala pang kasagutan. Ngunit alam ng lahat na mula sa umagang iyon, ang Barangay San Isidro ay hindi na magiging katulad ng dati. Kinabukasan, ang Barangay San Isidro ay biglang naging sentro ng atensyon. Ang daang lupa na karaniwang dinadaanan lamang ng mga kariton at motorsiklo ay napuno na ngayon ng mga sasakyan ng pulis, ambulansya, at mga sasakyang may sticker ng media. Nakahanay ang mga kamera ng telebisyon sa gilid ng daan. Itinututok ang mga mikropono sa mukha ng sinumang mukhang may alam sa kwento. Ang mga taga-barangay na karaniwang mahiyain ay balisa na ngayon, hindi komportable sa nakakasilaw na ilaw ng mga kamera. Ang mga mamamahayag mula sa Tuguegarao, Maynila, at maging sa iba pang bahagi ng bansa ay dagsaan. Pare-pareho ang kanilang mga tanong na may diin sa boses. Totoo bang may 79 na bangkay sa loob ng van? Sino ang unang nakakita? Mayroon bang nawawalang residente sa barangay? Lalong nalito ang mga residente sa mga tanong. Ang ilan ay piniling manahimik, ang iba ay sumagot lamang ng maikli at nagmamadaling umalis. Masyadong sariwa pa ang kanilang takot para gawing balita. Sa barangay hall, hindi rin gaanong kaiba ang tensyon. Muling nagtipon ang 12 ng residente. Sa pagkakataong ito, hindi lamang upang maghanap ng sagot, kundi upang iwasan din ang kumpol ng mga mamamahayag. Si Mang Lando, na mula kahapon ay tulala pa rin, ay nakaupo sa isang mahabang bangko, maputla ang mukha. Si Javier, ang binatilyong nagbukas ng pinto ng van, ay patuloy na nakayuko, iniiwasan ang mga tingin ng mga taong lumalapit upang interviewin siya. Si Aling Rosie naman ay abala sa pagpapakalma sa ilang ina na umiiyak dahil sa takot na baka kabilang ang kanilang mga kapamilya sa mga biktima. Samantala, sa lokasyon ng van, walang tigil ang trabaho ng forensic team. Isa-isang iniaangat ang mga nabubulok na bangkay, inilalagay sa mga body bag at isinasakay sa ambulansya. Ang amoy ng formalin na humalo sa hangin ng barangay ay nagpatakip ng ilong sa ilang residente gamit ang tela. Paulit-ulit na binibilang ng mga opisyal ang bilang ng mga biktima ng malakas upang malinaw na marinig. 79. Isang bilang na nagpatahimik sa lahat, na tila napipi ang kanilang mga dila. Si Major Dante Macapagal ay nakatayo malapit sa van na may seryosong mukha. Itinatala niya ang bawat detalye ng ulat, sinusubukang buuin ang mga piraso ng pangyayari na nakakalito pa rin. Para sa kanya, masyadong malaki ang kasong ito para iugnay lamang sa isang aksidente o maliit na krimen. Mayroong isang bagay na planadong-planado sa likod ng lahat ng ito. Sa gitna ng investigasyon, may natagpuan ang isang pulis sa kabin ng van. Isang lumang folder ang nakasuksok sa glove compartment. Nang buksan, sa loob nito ay may mga dokumento ng delivery na may letterhead ng isang kumpanya na namamahagi ng health drink. Ang pangalang nakasulat doon ay nagpakunot ng noo ni Dante. Celestina Sue Reyes, Sales Agent, Isabela Area. Nagkatinginan ang mga pulis. Sandaling tumahimik. Maingat na hinawakan ni Dante ang folder at inutusan ang isa sa kanyang mga tauhan na tawagin si Celeste. Alam niyang hindi banyaga ang pangalang iyon. Halos lahat ng residente ay kilala ang dalaga bilang isang taong palakaibigan, mabait at madalas tumulong. Ngunit ang ebidensyang hawak niya ay hindi isang maliit na bagay. Hindi nagtagal, dumating si Celeste na nagmamadali. Mukha siyang nag-aalala, nagluluha ang kanyang mga mata na tila nakikiramay sa mga residente. Ilang tao ang bumati sa kanya na may simpatya, sinusubukang aliwin siya. Ngunit nang ipakita ng pulis ang folder na may malinaw na nakalimbag na pangalan niya, biglang nagbago ang sitwasyon. Tinitigan ng mga residente si Celeste na may halong pagkalito at hinala. Tumingin si Dante ng diretso sa kanya. Binibining Reyes, natagpuan namin ang mga dokumento ng delivery na nakapangalan sa iyo sa kabin ng van na ito. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit nandoon ang mga dokumentong iyon? Malakas ang kanyang boses, puno ng diin. Sandaling natahimik si Celeste at huminga ng malalim. Sa malumanay na boses, sumagot siya, totoo po, nagtatrabaho ako bilang sales agent ng isang health drink. Ang mga dokumentong iyon ay maaaring napasama lang doon dahil madalas kaming magpalit-palit ng sasakyan.
Pero sinisigurado ko sa inyo na hindi sa kumpanya ko ang van na ito. Ang kumpanya po namin ay laging naglalagay ng malaking logo sa gilid ng sasakyan, samantalang itong van na ito ay simple lang. Ang sagot na iyon ay tila makatwiran na nagpangiti sa ilang pulis na may pag-aalinlangan, ngunit hindi madaling maniwala si Dante. Mas matagal niyang tinitigan si Celeste, sinusubukang basahin ang kanyang body language. Sandali niyang nakita ang isang malamig na kislap sa mga mata ng babae, ngunit sandali lamang. Masyadong mabilis para makumpirma. Ang mga residenteng nakatayo sa paligid ay nagsimulang magbulungan. May naniniwala sa sinabi ni Celeste, itinuturing itong nagkataon lamang. Mayroon ding nakaramdam na kakaiba dahil hindi maaaring basta-basta na lamang mapasama ang isang opisyal na dokumento. Lumapit si Aling Rosie, hinawakan ang kamay ni Celeste at nagsalita ng nanginginig ang boses, Celeste, sabihin mo na ang totoo. Huwag mo na kaming lalong lituhin. Yumuko si Celeste, tila sumusuko. Talaga pong hindi ko alam, Aling Rosie. Kung mayroon man akong pagkakamali, handa po akong tumulong sa investigasyon. Malumanay ang kanyang boses, halos kaawa-awa. Ngunit para kay Dante, mayroong hindi tugma sa pagitan ng kanyang mga salita at tingin. Lalong naging agresibo ang media. Kinunan nila ang bawat segundo ng maikling interogasyon, inilathala ang mukha ni Celeste na mukhang maputla. Sinimulan ng buuin ang mga headline ng balita. Magandang sales agent, iniugnay sa van ng kamatayan. Ang dating tahimik na barangay San Isidro ay naging pambansang usapan, maging sa telebisyon ng gabing iyon. Habang papalubog ang araw, lalong bumigat ang atmosfera sa barangay. Ang mga residente ay hindi na lamang takot sa mga bangkay na natagpuan, kundi nagsimula na ring maghinala sa isa't isa. Ang pangalan ni Celeste ay hindi na lamang binabanggit ng may simpatsya, kundi may mga bulungang puno ng tanong. Siya ba ay biktima ng pagkakataon, o siya ang utak sa likod ng trahedya? Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin, hindi pa nasasagot, ngunit sapat na upang magdagdag ng tensyon sa puso ng lahat. At sa likod ng lahat ng kaguluhan, nakatayo si Celeste na may kalmadong mukha. Yumuko siya, nagkukunwaring natataranta, habang mabilis na umiikot ang kanyang isipan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi, napakanipis kaya't walang sinumang nakapansin. Siya lamang ang nakakaalam na lahat ng ito ay simula pa lamang. Ang EFE Forensic Group sa Ilagan City ay puno ng hindi pangkaraniwang abala ng hapong iyon. Sunod-sunod ang dating ng mga ambulansya na nagdadala ng mga body bag mula sa barangay San Isidro. Ang amoy ng formalin, dugo, at nabubulok na katawan ay naghalo, tumutusok sa ilong ng sinumang dumadaan sa pasilyo. Walang tigil ang trabaho ng mga forensic doctor, nakasuot ng makapal na maskara at guwantes. Sa silid ng otopsya, ang mga nanigas na katawan ay nakahiga sa mga mesang bakal, naging mga piping saksi sa trahedyang yumanig sa buong bansa. Nakatayo si Major Dante Macapagal sa isang sulok ng silid. Seryoso ang kanyang mukha. Natanggap na niya ang ulat na 79 ang bilang ng mga biktima, ngunit ngayon ay gusto niyang malaman ang higit pa. Ano ang sanhi ng kanilang pagkamatay? Mayroon bang mga palatandaan ng karahasan? Ito ba ay isang aksidente o isang planadong pagpatay? Si Ilchi Elena Santos, isang senior forensic expert, ay lumapit na may matatag na mukha bagamat pagod. Major, halos lahat ng biktima ay nagpapakita ng mga senyales ng kakulangan sa oxygen. Walang malalaking sugat o hiwa. Namatay sila dahil nakulong sa isang saradong espasyo na walang bentilasyon. Ang ilan ay dumanas din ng matinding dehydration. Ibig sabihin, buhay pa sila nang ipasok sa van. At dahan-dahan silang nalagutan ng hininga sa loob. Nanginginig ang kanyang boses, kahit sinusubukan niyang maging propesyonal. Kinuyom ni Dante ang kanyang kamao. Kaya hindi ito simpleng pagpatay. Ito ay dahan-dahang pagpapahirap. Ang hayaan ang mga tao na mamatay sa gitna ng panik at takot ay isang krimen na mas malupit pa kaysa sa saksak ng kutsilyo. Idinagdag ng isa pang doktor, mula sa pagsusuri ng mga damit, karamihan sa mga biktima ay nakasuot pa ng kanilang pang-araw-araw na damit trabaho. Mayroong nakasuot ng uniforme ng manggagawa, mayroon ding nakasuot pa ng duster. Tila kinuha lamang sila mula sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Walang malalaking senyales ng panlalaban.
Malamang ay nilinlang sila o pinatulog bago ikulong. Tumahimik ang silid dahil sa balitang iyon. Ilang batang pulis na kasamang nanonood ng otopsya ay namutla. May ilan pa ngang kinailangang lumabas sandali upang pakalmahin ang kanilang sikmura. Ang isipin na ang mga taong iyon ay nalagutan ng hininga na ang mukha ay nakadikit sa malamig na bakal habang naririnig ang sigawan ng isa't isa ay isang bangungot na mahirap tanggapin ng isipan. Humingi si Dante ng mas detalyadong data. Mula sa paunang pagkakakilanlan, lumabas na karamihan sa mga biktima ay mga residente mula sa mga kalapit na lugar. Ang ilan sa kanila ay naiulat na nawawala sa loob ng ilang buwan. Ngayon, muling lumitaw ang kanilang mga pangalan, ngunit sa isang kondisyong wala ng buhay. Sa malaking bulletin board ng punerarya, idinikit ang mga larawan ng mga biktima na nagpahagulgol sa mga pamilyang dumating upang kilalanin sila. Isang batang ina ang umuwol nang makita ang mukha ng kanyang asawa. Halos matumba ang kanyang katawan kung hindi inalalayan ng kamag-anak. Isang matandang lalaki ang nanghihinang yumuko nang makita ang kanyang apo, na teenager pa lamang, nakabilang sa mga biktima. Ang sitwasyon ay puno ng kalungkutan na maihalong galit. Hindi lamang nawala ng mahal sa buhay ang mga residente, kundi naramdaman din nilang pinagtaksilan sila ng katotohanan na ang salarin ay maaaring nagmula sa kanilang paligid. Sa kabilang banda, sa barangay hall, lalong lumala ang tsismis. Bawat pamilyang nawala ng miyembro ay nagtatanong ngayon, sino ang may gawa nito? Ang ilan ay sinisisi ang isang sindikato mula sa labas, ang iba naman ay inaakusahan ang kapwa residente. Muling lumitaw ang pangalan ni Celeste sa mga bulungan. Hindi ba't madalas siyang magdala ng delivery van? Hindi ba't may dokumentong nakapangalan sa kanya sa cabin? Si Celeste mismo ay piniling manatiling kalmado. Naglakad siya patungo sa palengke ng barangay ng hapong iyon, binati ang ilang ina na may malumanay ng ngiti. Nagpamigay pa siya ng ilang bote ng health drink ng libre, na tila nais niyang kumbinsihin ang lahat na wala siyang kasalanan. Ang ilang residente ay nadala, tinanggap ang kanyang ngiti ng may ginhawa. Ngunit mayroon ding tumingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. Ang ngiting iyon ay hindi na kasing dalisay ng dati. Nagpatawag si Dante ng pulong sa Police Community Precinct ng San Isidro. Idinikit niya ang mga larawan ng mga biktima sa isang malaking whiteboard at pinagdugtong-dugtong ng pulang sinulid. Mula sa mga tala ng forensic, ang mga biktima ay hindi pinili ng basta-basta. Lahat sila ay nagmula sa mga kalapit na barangay, lalo na sa San Isidro at mga karatig baryo. Lumabas na ang ilang pamilya ng mga biktima ay nasangkot sa isang lumang problema, kabilang ang isang kaso ng sapilitang pagtatrabaho sa isang iligal na minahan ilang taon na ang nakalipas. Major, hindi ito nagkataon lang, sabi ng isa sa mga batang investigador. Tila may pattern na parang may isang taong sinasadyang puntiryahin ang isang partikular na grupo, mga taong may kaugnayan sa nakaraan ng bayang ito. Tinitigan ni Dante ang whiteboard na may matigas na panga. Kung totoo ngang may pattern, ibig sabihin hindi lamang ito isang kasong kriminal, kundi isang minanang paghihiganti. At sinuman ang nasa likod nito, kilalang-kilala niya ang bawat sulok ng bayang ito. Sa labas ng istasyon ng pulis, nang gabing iyon, muling binalot ng takot ang barangay. Mas maagang sinindihan ang mga ilaw ng bahay, mahigpit na isinara ang mga pinto, at pinagbawalan ang mga bata na lumabas. Sa kapilya, isang prayer vigil ang idinaos, humihingi ng proteksyon upang hindi na maulit ang trahedya. Ngunit sa likod ng mga dasal na iyon, may isang pangalan na patuloy na umaalingaw sa puso ng marami. Si Celeste. Siya ba ay biktima lamang ng paninira, o ang kanyang palakaibigang ngiti sa lahat ng panahong ito ay isa lamang maskara? Ang tanong na iyon ay hindi na lamang tsismis, kundi nagsisimula ng maging isang tunay na hinala. Nang hapong iyon, mabigat ang pakiramdam sa paligid ng Police Community Precinct ng San Isidro. Ilang residente pa rin ang nakaupo sa mahabang bangko sa harap ng opisina. Ang ilan ay naghihintay ng kanilang pagkakataon na magbigay ng salaysay. Ang iba naman ay gusto lamang malaman kung ano ang mangyayari kay Celeste. Ang pangalan ng babae ay naging sentro na ngayon ng atensyon, bilang isang taong hinahangaan at bilang isang taong pinaghihinalaan. Dumating si Celeste na may mahinahong mga hakbang. Nakasuot siya ng isang simpleng blusang kulay asul. Ang kanyang itim na buhok ay nakalugay ng maayos. Isang maliit na handbag ang hawak niya sa kanang kamay.
Mukha siyang maputla ngunit nananatiling elegante. Habang dumadaan siya sa kumpol ng mga tao, binati siya ng ilan na may naguguluhang tingin. Mayroon pa ring naniniwala sa kanyang kabutihan, mayroon namang nagsimula ng umiwas, na tila natatakot kung ang katotohanan ay hindi naaayon sa inaasahan. Sa silid ng interogasyon, nakaupo si Major Dante Macapagal sa likod ng mesa. Sa harap niya ay dalawang batang investigador na may mga tala at recorder. Pagpasok ni Celeste, biglang tumahimik ang silid. Tanging ang langit-ngit ng lumang electric fan ang maririnig, na lalong nagpatindi sa tensyon. Binibining Reyes, sabi ni Dante sa mabigat na tono. Natagpuan namin ang mga dokumento ng delivery na may pangalan mo sa kabin ng van na naglalaman ng 79 na bangkay. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit nandoon ang mga iyon? Yumuko sandali si Celeste at huminga ng malalim. Major, totoo pong nagtatrabaho ako bilang sales agent ng isang health drink. Marami pong van ang aming kumpanya at ang mga dokumento ay maaaring magkapalit-palit dahil madalas pong gamitin ng salitan ang mga sasakyan. Pero sinisigurado ko po sa inyo na hindi sa kumpanya ko ang van na natagpuan. Laging may malaking logo ang mga van ng aming kumpanya sa gilid, samantalang ito ay simple lang. Ang sagot na iyon ay kapanipaniwala. Lumingon ang isa sa mga batang investigador kay Dante, na tila nag-aalinlangan na ipagpatuloy pa ang pagtatanong. Ngunit hindi nasiyahan si Dante. Sumandal siya sa kanyang upuan, matalim na tinitigan si Celeste. Kilala kang mabait sa bayang ito. Maraming nagsasabi na palakaibigan ka, mapagbigay at madalas tumulong sa mga may sakit. Pero matagal na akong pulis para maniwala na lamang sa panlabas na anyo. Kaya tatanungin kita ulit, sigurado ka bang wala kang alam kung bakit nasa van na iyon ang dokumentong may pangalan mo? Sandaling nagbago ang mga mata ni Celeste. May isang malamig na kislap na mabilis na lumitaw at nawala, napalitan ng isang mapait na ngiti. Talaga pong hindi ko alam, Major. Kung mayroon man pong pagkakamali, handa akong tumulong sa investigasyon. Malumanay ang kanyang boses, ngunit naramdaman ni Dante na mayroong hindi tama. Lalong tumahimik ang silid. Itinala ng mga batang investigador ang bawat salita, ngunit paminsan-minsan ay napapatingin sila sa mukha ni Celeste. Mayroong naaawa, mayroon namang kinikilabutan sa kanyang kahinahunan. Tila ang babae ay hindi nasa ilalim ng pressure, kundi nakikipag-usap lamang ng normal. Sa labas ng silid, nagbulungan ang ilang residenteng nagbigay din ng salaysay. Si Aling Rosie ay matigas pa rin. Imposibleng sangkot si Celeste. Masyado siyang mabait. Ngunit si Javier, ang binatilyong nagbukas ng pinto ng van, ay nagsalita ng mahina, ang van na iyon ay kamukha ng madalas gamitin ni Celeste. Ang pagkakaiba lang ay walang logo. Pwedeng tinanggal ang logo. Ewan ko, hindi ako nang aakusa, sabi niya ng mahina. Samantala, sa loob ng silid, sinubukan ni Dante na maghukay ng mas malalim. Celeste, alam mo na karamihan sa mga biktimang natagpuan ay mga residente rito. Maging ang ilan na naiulat na nawawala sa mga nakaraang buwan. Mayroon ka bang nakita o narinig na kahina-hinala bago ang insidenteng ito? Tumingin si Celeste ng diretsyo at sumagot ng mahina. Nalaman ko lang po ang balita tungkol sa mga nawawala mula sa kwento ng mga residente, pero hindi ko po sila nakita ng personal. Kung may alam po ako, siguradong nag-report na ako. Ang sagot na iyon ay makatwiran. Gayunpaman, hindi pa rin nasiyahan si Dante. Naramdaman niyang may isang matibay na pader sa likod ng malumanay na mga salita ni Celeste. Tila ang babae ay napakagaling magtago ng isang bagay. Ngunit walang matibay na ebidensya, wala siyang magagawa. Isinara na lamang niya pansamantala ang kanyang talaan at sinabing, sige, sa ngayon ay maaari ka nang umuwi, pero maaaring tawagan ka namin ulit. Tumango si Celeste ng magalang at tumayo mula sa kanyang upuan. Bago lumabas, yumuko siya sandali, tinitigan ang sahig na tila sumusuko. Ngunit habang papalabas, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi. Isang ngiti na mabilis na nawala nang buksan niya ang pinto at harapin ang mga residente sa labas. Tinitigan siya ng mga tao na may halong ginhawa at pagkalito. Mayroong agad na yumakap sa kanya, sinasabing naniniwala silang wala siyang kasalanan. Mayroon ding nanahimik lamang, tinitigan siya na may pag-aalinlangan na mahirap ipahayag.
Tinanggap ni Celeste ang lahat ng iyon na may malumanay na ngiti, nagpapasalamat sa bawat taong lumapit. Gayunpaman, pag-uwi niya sa isang maliit na daan ng barangay, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nawala ang kanyang ngiti, napalitan ng isang malamig na tingin na tumutusok sa lupa. Sa likod ng kanyang isipan, muling bumulong ang mga tinig ng nakaraan. Naalala niya ang kanyang ama na pinilit magtrabaho hanggang mamatay, ang kanyang ina na inalipusta ng mga residente bago mamatay sa sakit, at ang kanyang kapatid na hindi na lumaki. Ang sugat na iyon ay nananatiling buhay sa kanya, nagsisindi ng isang baga na hindi kailanman namamatay. Sa di kalayuan, namumula ang langit sa hapon. Mukhang tahimik ang barangay San Isidro na tila walang buhay. Ngunit alam ni Celeste, nagsisimula pa lamang ang unos. Maaaring pakiramdam ng mga pulis na kontrolado na nila ang investigasyon, ngunit ang totoo, bawat hakbang nila ay nasa kanyang mga palad. Naglakad siya ng diretsyo nang hindi lumilingon, hinayaan ang anino ng kanyang katawan na humaba sa daang lupa. At sa likod ng aninong iyon, isang malamig na ngiti ang muling lumitaw. Isang ngiti na hindi na pala kaibigan kundi puno ng lihim. Nang hapong iyon, muling napuno ng mga residente ang barangay hall ng San Isidro. Ang balita tungkol sa 79 na bangkay ay nananatiling pangunahing paksa. Mga mukhang malungkot, mga matang namamaga dahil sa pag-iyak, at mahinang tunog ng dasal pa rin ang nangingibabaw sa kapaligiran. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaiba. Inanunsyo ng mga pulis na isang bagong saksi ang dumating upang magbigay ng salaysay. Ang pangalan niya ay Rico, isang freelance na driver ng truck na kilala ng maraming residente. Pumasok si Rico na may maputlang mukha. Payat ang kanyang katawan, bahagyang kuba ang kanyang mga balikat, at nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang lumang sombrero. Nakatuon sa kanya ang lahat ng mata. Nagbulungan ang ilang residente, nagtatanong kung ano talaga ang kanyang nakita. Tumayo si Major Dante Macapagal sa tabi niya, marahang tinapik ang kanyang balikat na tila nagbibigay ng lakas ng loob. Sa nanginginig na boses, nagsimulang magsalita si Rico. Nakita ko po si Ma'am Celeste na huminto sa isang lumang bodega malapit sa ilog, Major. Gabi po iyon, matagal na nakaparada doon ang dala niyang van. Nagkataon pong naghahanap ako ng masisilungan kaya napansin ko. Paos ang kanyang boses, puno ng pag-aalinlangan, ngunit bawat salitang lumalabas ay lalong nagpatindi sa tensyon sa silid. Nagpatuloy siya. Narinig ko po na may tunog mula sa loob ng van, parang may mga taong umuungol. Hindi po ako naglakas loob na lumapit, pero sigurado po ako na hindi iyon tunog ng makina o hayop, tunog po iyon ng tao. Noong tiningnan ko si Ma'am Celeste, iba po ang itsura ng mukha niya. Napakalamig, hindi tulad ng dati. Nagsimulang mag-ingay ang mga residente. Mayroong agad na nagtakip ng bibig dahil sa gulat. Mayroong nagkatinginan na nanlalaki ang mga mata. Tumayo si Aling Rosie na mailuha sa mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Imposibleng ganyan si Celeste. Masyado siyang mabait. Ngunit ilang residente ang nagsimulang tumango-tango, nararamdamang makatwiran ang testimonya ni Rico. Tinitigan ni Dante si Rico ng matalim. Bakit ngayon mo lang ito sinabi? Yumuko si Rico. Nanginginig ang kanyang dalawang kamay. Natakot po ako, Major. Si Ma'am Celeste po ay iginagalang sa barangay. Kung mali po ang sinabi ko, baka ako pa po ang masisi. Saka, lahat po ay naniniwala na mabait siyang tao. Lalong humina ang kanyang boses, halos hindi na marinig. Lalong gumulo ang sitwasyon sa silid. Ilang residente ang patuloy na nagtatanggol kay Celeste, sinasabing baka nagkamali lamang ng tingin si Rico, ngunit ang iba ay nagsimula ng mag-alinlangan. Hindi ba't may dokumentong nakapangalan kay Celeste sa cabin ng van? Hindi ba't ngayon ay may saksi na nakakita sa kanya na huminto sa lumang bodega? Ang mga piraso ng impormasyon ay nagsimulang bumuo ng isang nakakatakot na larawan. Sa labas ng barangay hall, nakaupo si Celeste sa beranda ng kanyang inuupahang bahay. Nagtimpla siya ng mainit na tsaa habang bahagyang nakangiti na tila walang unos na bumabalot sa kanyang pangalan. Ilang kapitbahay ang dumating upang pakalmahin siya at maging nagbigay ng suporta. Naniniwala kaming hindi kasangkot. Paninira lang ang lahat ng ito. Madalas kang ang tumulong sa mga residente. Ngumiti si Celeste ng malumanay, marahang tumango. Salamat po.
Gusto ko lang po na matapos na ang lahat ng ito. Sana po ay mahanap na ng mga pulis ang tunay na may sala. Ang mga salitang iyon ay tila taos puso na muling nagpalambot sa puso ng ilan. Ngunit pagsara ng pinto ng bahay, nawala ang ngiting iyon. Pumasok siya sa kanyang kwarto, binuksan ang isang maliit na aparador, at kinuha ang isang lumang susi na bakal. Dahan-dahan niyang hinaplos ang susi. Bumulong ang kanyang mga labi, hindi pa oras para mabunyag. Tiyaga lang. Matalim ang kanyang tingin, malayong-malayo sa malumanay na mukha na ipinapakita niya sa harap ng mga residente. Samantala, sa istasyon ng pulis, nagpatawag si Dante ng pulong kasama ang mga investigador. Ang testimonya ni Rico ay maaaring maging isang mahalagang pagbabago, ngunit puno rin ito ng panganib. Kung totoo, lalong masasangkot si Celeste. Kung mali, maaaring masira nito ang reputasyon ng isang residente ng walang dahilan. Huminga ng malalim si Dante, alam na bawat hakbang na gagawin ngayon ay hindi lamang tungkol sa batas, kundi tungkol din sa tiwala ng mga taga-barangay. Nang gabing iyon, kumalat ang balita tungkol sa testimonya ni Rico sa buong barangay. Mayroong naglakas loob na pag-usapan ito ng malakas, mayroon ding bumubulong lamang sa loob ng bahay. Narinig ng mga bata mula sa kanilang mga magulang at nagtanong ng inosente, totoo po bang masama si Ate Celeste na mabait? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik sa mga matatanda, hindi makasagot. Nakarating kay Celeste ang balita. Nakaupo lamang siya malapit sa bintana, nakatingin sa madilim na gabi. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Para sa kanya, lahat ng ito ay bahagi lamang ng laro. Maaaring mag-alinlangan ang mga residente, maaaring maghinala ang mga pulis, ngunit pakiramdam niya ay kaya pa rin niyang kontrolin ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang sarili, may isa pang boses na bumubulong. Ang boses ng kanyang kapatid, ang boses na nakaraan na hindi kailanman nawala. Ate, huwag kang maging halimaw. Gusto kong maging masaya tayo. Hindi ganito. Ipinikit ni Celeste ang kanyang mga mata ng mahigpit, pinipigilan ang emosyon na maihalong mga alaala. Lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa susi na bakal. Tila ang bagay na iyon ang nag-uugnay sa kanyang nakaraan at sa kanyang kasalukuyang paghihiganti. At sa barangay San Isidro, lalong tumahimik ang gabi. Mas maagang isinara ng mga tao ang kanilang mga pinto. Mahina ang ilaw ng mga bahay. Ngunit sa likod ng katahimikan, patuloy na lumalago ang takot. Alam nilang ang tunay na katotohanan ay nakatago pa, at ang anino ni Celeste ay lalong bumabagabag sa bawat hakbang nila. Dumilim ang gabi sa barangay San Isidro na may kakaibang pakiramdam. Nagsimulang bumuhos ang ambon, binabasa ang mga bubong na yero ng mga bahay. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa na maihalong hindi maipaliwanag na kaba. Sa isang maliit na bahay sa gilid ng barangay, balisang nakaupo si Rico sa isang silyang kahoy. Hawak niya ang isang baso ng kape na kanina pa hindi nagagalaw. Puno pa rin ang kanyang isipan ng mga anino ng nangyari kaninang hapon. Ang mga boses ng mga residente, ang kanilang mga tingin, at ang mga salita ni Major Dante na patuloy na umaalingaungaw. Mahalaga ang iyong salaysay, pero mag-ingat ka. Kung totoo ngang sangkot si Celeste, hindi siya basta-bastang tao. Napalunok si Rico. Alam niya ang panganib na kanyang kinakaharap. Mula nang umuwi siya mula sa barangay hall, hindi na mapakali ang kanyang puso. Ilang beses niyang naramdaman na may sumusunod sa kanya mula sa malayo. Ngunit sa tuwing lilingon siya, tahimik ang kalsada na tanging ilaw lamang ng gasera mula sa mga bahay ang kasama. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na imahinasyon lamang iyon. Ngunit hindi pa rin kumakalma ang tibok ng kanyang puso. Tok tok tok. Biglang may kumatok ng marahan sa kanyang pinto. Napapitlag si Rico. Sino yan? Tanong niya na may kaba sa boses. Walang sumagot, tanging ang katok na lalong lumalakas. Tok tok tok. Maingat siyang tumayo, lumapit sa pinto at dahan-dahang binuksan. Walang tao sa kanyang bakuran. Tanging ang ambon na bumabagsak sa lupa at ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno. Ngunit agad na napansin ng kanyang mga mata ang isang bagay na nakasaksak sa dahon ng pinto. Isang maliit na patalim na may nakatiklop na papel. Nanginginig ang kanyang kamay nang kunin niya ang papel. Ang nakasulat dito ay nagpamutla sa kanyang mukha.
Ang bibig mo ang magiging libingan mo. Manahimik ka o isusunod namin ang bangkay mo sa van. Nahulog ang papel mula sa kanyang mga kamay. Umatras ang kanyang katawan hanggang sa halos matisod siya sa silya. Humahabol ang kanyang hininga, malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang noo. Alam niyang totoo ang banta na ito. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nananatiling bukas ang gasera. Patuloy na nagbabantay ang kanyang mga mata sa bintana at pinto. Bawat maliit na tunog ay nagpapapitlag sa kanya. Gusto niyang mag-report sa pulis, ngunit pinigilan siya ng takot. Paano kung malaman ng salarin? Paano kung siya na nga ang susunod na biktima? Kinabukasan, mabilis na kumalat ang masamang balita. Pumunta si Major Dante at ilang pulis sa bahay ni Rico matapos malaman na nakatanggap siya ng banta. Ngunit pagdating nila, hindi nakalock ang pinto ng bahay. Walang sumasagot sa kanilang mga tawag. Maingat silang pumasok at ang kanilang natagpuan ay nagpatigil sa kanilang paghinga. Nakahandusay ang katawan ni Rico sa sahig ng kusina. Nakapulupot ang isang tela sa kanyang liig, nangingitim ang kanyang mukha, at nakadilat ang kanyang mga mata na nakatingin sa kisam. May maliit na sugat sa kanyang pulso, tanda na sinubukan niyang lumaban, ngunit huli na ang lahat. Natigilan ang mga pulis. Ilang residenteng kasama nila ang naghisterikang sumigaw. Diyos ko po, sigaw ng isang batang pulis habang tinatakpan ang bibig. Pinatay siya. Lumuhod si Major Dante upang suriin ang katawan ni Rico ng maingat. Walang malaking senyales ng panlalaban. Malinaw na hindi ito pagpapakamatay. Ito ay pagpapatahimik. Matatag ang kanyang boses, ngunit puno ng galit ang kanyang tono. Alam niyang may isang taong gustong tiyakin na mananatiling sarado ang bibig ni Rico magpakailanman. Mas mabilis kumalat ang balita ng pagkamatay ni Rico kaysa sa ulan ng hapong iyon. Lalong lumubog sa takot ang mga residente ng Barangay San Isidro. Kung ang isang saksing naglakas loob na magsalita ay maaaring mamatay na lamang sa loob ng kanyang bahay, sino pa ang makakaramdam na ligtas? Sa isang kainan, nagbulungan ang mga tao, sinasabing isinumpa na talaga ang kanilang barangay. Muling naging usapan ang pangalan ni Celeste. Mayroong naniniwala na nagkataon lamang ang lahat. Mayroon namang nagsimulang magdugtong-dugtong ng mga pangyayari. Ang dokumentong nakapangalan sa kanya ay natagpuan sa van. Inamin ni Rico na nakita siya sa lumang bodega, at ngayon, si Rico ay natagpuang patay. Masyadong maraming pagkakataon para baliwalain. Ngunit si Celeste ay nanatiling normal. Naglakad siya sa palengke, binati ang mga ina, at nagpamigay pa ng ilang bote ng health drink ng libre. Mainit ang kanyang ngiti, malumanay ang kanyang pananalita, na tila walang unos na bumabagyo sa kanyang pangalan. Ngunit ilang mata ang tumingin sa kanya ng may hinala. May mga maliliit na bulungan na hindi niya maiwasan. Sabi nila, nakapangalan daw sa kanya ang dokumento. Imposible namang kayang gawin iyon ni Celeste. Pero bakit saktong-sakto na namatay ang saksing nakakita sa kanya? Narinig ni Celeste ang lahat ng iyon, ngunit mumiti lamang siya ng bahagya. Sa kanyang puso, alam niyang gumagana pa rin ang kanyang maskara. Hati pa rin ang mga residente. May naniniwala, may nag-aalinlangan, at alam niya kung paano panatilihin ang pag-aalinlangan na iyon. Sa istasyon ng pulis, idinikit ni Dante ang larawan ng bangkay ni Rico sa investigation board. Tingnan ninyo ang pattern na ito, sabi niya sa kanyang team. Karamihan sa mga biktima sa van ay mga residente. Ang van ay iniugnay kay Celeste. Ang saksing nagbanggit ng pangalan niya ay namatay sa misteryosong paraan. Hindi ito nagkataon lang. Nagtanong ang isang investigador, may sapat na ba tayong ebidensya para arestuhin si Celeste? Dahan-dahang umiling si Dante. Wala pa. Lahat ay indikasyon pa lamang. Kung magkamali tayo ng hakbang, maaaring umatake siya pabalik gamit ang kanyang alibi at suporta ng mga residente. Kailangan natin ng konkretong ebidensya. Nang gabing iyon, lalong naging nakakatakot ang Barangay San Isidro. Mas maagang isinara ng mga residente ang kanilang mga bahay. Hindi na pinapalabas ang mga bata. Maging ang tunog ng mga kuliglig ay tila mas malakas na nagdaragdag ng tensyon sa hangin. Sa gitna ng katahimikan,
isang bagay ang lalong nagiging malinaw, sinumang humipo sa lihim ni Celeste, ang buhay niya ay nasa panganib. Nang gabing iyon, ang langit sa barangay San Isidro ay madilim. Isang makapal na ulap ang tumakip sa buwan na nagparamdam ng takot sa daanan sa tabi ng ilog. Sa gitna ng kaluskos ng mga dahon at huni ng mga kuliglig, 3 sasakyan ng pulis ang huminto malayo sa paningin ng mga residente. Pinatay ang kanilang mga ilaw. Bumaba si Major Dante na may seryosong mukha, kasama ang 2 batang investigador na sina Berto at Ramil. Maingat silang naglakad patungo sa lumang bodega na binanggit ni Rico. Ang gusali ay nakatayo sa tabi ng isang maliit na ilog. Ang mga dingding nito ay gawa sa kinakalawang na yero, ang ilan ay butas na dahil sa anay. Ang malaking bakal na pinto ay mukhang nakapadlock, ngunit ang bahagi ng bubong ay nakahilig na. Tila matagal nang hindi ginagamit. Ngunit habang papalapit sila, naramdaman ni Dante na may kakaiba. Ang hangin sa paligid ng bodega ay may masangsang na amoy, hindi amoy ng bangkay, kundi isang halo ng langis at kemikal. Binuksan ni Berto ang kanyang flashlight. Ang ilaw nito ay tumama sa maputik na lupa. Major, tingnan niyo po ito, sabi niya ng mahina. Sa basang lupa ay may mga bakas ng gulong ng van na sariwa pa, na maihalong mga bakas ng sapatos. Malinaw na mayroong aktibidad sa lugar na ito kamakailan lamang. Maingat nilang sinira ang padlock ng pinto. Pagbukas ng pinto, isang matapang na amoy ang agad na sumalubong sa kanila. Tinakpan ni Ramil ang kanyang ilong gamit ang manggas ng kanyang damit. Ano nang amoy ito, Major? Hindi sumagot si Dante. Pumasok na siya ng may mabibigat na hakbang. Ang kanilang mga flashlight ay tumutok sa loob, nagpapakita ng isang madilim at walang laman na espasyo. Ngunit sa isang sulok ng silid, may isang bagay na nagpatigil sa kanila. Ang sahig ng bodega ay puno ng mga mansa ng kulay kape na dugo. Lumuhod si Berto, kinuskos ng kaunti gamit ang isang tela. Dugo po ito, sabi niya na may tensyon. Lumapit si Dante, matagal na tinitigan. Walang duda. Ito ang mga bakas ng mga biktima. Naglakad sila ng mas malayo. Sa isang sulok ng silid ay may mga malalaking drum na walang laman. Ang ilan ay may amoy pa ng kemikal. Mayroon ding makakapal na kumot na marumi at ilang tela na may mga tuyong mansa ng dugo. Tinutok ni Ramil ang kanyang flashlight sa isang tumpok ng mga gamit sa sulok at natigilan. Nakakita siya ng isang plastic na bracelet na may pangalan ng isa sa mga biktima na nakilala na sa punerarya. Major, ebidensya po ito, bulong niya. Nandito po ang biktima. Mahigpit na hinawakan ni Dante ang bracelet, nanliit ang kanyang mga mata. Hindi ito nagkataon lang. Malinaw na ginamit ang bodegang ito bilang lugar ng pagkulong bago ilipat ang mga biktima sa van. Biglang may narinig na kaluskos mula sa likod ng isang dingding na kahoy. Sabay na itinaas ni Berto at Ramil ang kanilang mga armas. Dahan-dahan silang lumapit, bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Lalong lumilinaw ang tunog na parang may gumagalaw sa likod ng bulok na tabla. Mabilis nilang itinutok ang kanilang mga flashlight at isang malaking daga ang tumakbo palabas na halos magpaputok kay Ramil. Muling tumahimik, ngunit hindi pa rin mapakali ang kanilang pakiramdam. Lumingon si Dante sa paligid. Matalim ang kanyang mga mata. Naramdaman niyang may mga matang nagmamasid mula sa malayo. Tila may isang taong alam ang bawat hakbang nila ngayong gabi. Matapos matiyak ang silid, sinimulan nilang kolektahin ang mga ebidensya. Ang mga telang may mansa ng dugo, maruruming kumot, at bracelet ng biktima ay inilagay sa mga espesyal na plastic bag. Nagsulat si Dante ng maikling ulat sa kanyang notebook. Bukas, lahat ng ito ay susuriin sa laboratorio. Bago lumabas, itinuro ni Berto ang isa sa mga dingding. Major, tingnan niyo po ang sulat na ito. Sa kinakalawang na yero, may isang malabong sulat na gawa sa uling. Ang hugis nito ay parang mga paulit-ulit na ekis na iginuhit ng may matinding diin. Tila may isang taong nasa loob na sumusubok mag-iwan ng marka bago mawala ng lakas. Matagal itong tinitigan ni Dante. Lalong bumigat ang kanyang puso. Alam niyang ang sulat na iyon ay hindi basta-bastang guhit. Ito ay isang huling mensahe mula sa mga taong nakulong sa loob. Lumabas sila mula sa bodega, maingat na isinara muli ang pinto. Lalong lumamig ang gabi.
Umihip ang hangin mula sa ilog, dala ang amoy ng lansa na hindi nila maalis sa kanilang mga ilong. Habang papunta sa sasakyan, bumulong si Berto, Major, kung totoo po ang lahat ng ebidensyang ito, halos sigurado na pong sangkot si Celeste. Dahan-dahang tumango si Dante. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Magaling siyang magtago ng bakas at marami pa ring residente ang naniniwala sa kanya. Isang maling hakbang lang, maaaring mawalan tayo ng suporta. Nang gabing iyon, bumalik sila sa istasyon ng pulis na puno ng iniisip. Ang mga ebidensya ay inilagay sa isang espesyal na imbakan, habang si Dante ay nakaupo at nag-iisip sa kanyang upuan. Tinitigan niya ang malaking mapa ng barangay sa dingding. Ang mga pulang tuldok ay nagmamarka sa mga nawawalang residente. Habang matagal niyang tinititigan, lalong nagiging malinaw na lahat ay tumuturo sa iisang sentro, ang Barangay San Isidro. Sa labas ng istasyon, lumubog sa takot ang barangay. Pinili ng mga residente na manatili sa kanilang mga bahay, isinara ang mga pinto ng mahigpit, na tila umaasang mabilis na lilipas ang unos. Ngunit sa likod ng mga anino, may isang taong nagmamasid. Nakatayo si Celeste sa isang maliit na burol hindi kalayuan sa ilog. Ang kanyang raincoat ay iwinawagayway ng hangin ng gabi. Mula sa malayo, nakikita niya ang ilaw ng mga flashlight ng mga pulis na pumapasok at lumalabas sa bodega. Kumurbang bahagya ang kanyang mga labi. Hayaan ninyong matagpuan ninyo ng paunti-unti. Maliit na piraso lamang iyon ng mas malaking laro. Tumalikod siya, naglakad paalis sa burol. Ang kanyang boses ay bumulong na dinala ng hangin ng gabi. Nagsisimula pa lang ang laro. Kakaiba ang umaga sa Barangay San Isidro. Karaniwan, ang kalsada ng barangay ay puno ng ingay ng mga batang tumatakbo papunta sa eskwela, mga inang may dalang basket ng gulay, at mga amang nakaupo sa isang kainan habang pinag-uusapan ang ani. Ngunit ngayon, isang nakabibinging katahimikan ang bumabalot. Ang mga pinto ng bahay ay mahigpit na nakasara. Ang mga tao ay lumalabas lamang sandali upang bumili ng kailangan at nagmamadaling bumalik sa loob. Mula nang matagpuan ang 79 na bangkay sa van, dinagdagan pa ng pagkamatay ni Rico at ng balita tungkol sa lumang bodega, isang malaking takot ang bumihag sa buong barangay. Walang naglalakas loob na lumabas sa gabi. Maging ang tunog ng mga lumang kanta mula sa radyo sa tindahan ni Mang Bejo ay bihira ng marinig. Nabubuhay ang mga residente sa pagkabalisa, naghihintay kung sino ang susunod na magiging biktima. Sa gitna ng nakakatakot na kapaligiran, si Celeste ay nanatiling normal. Naglakad siya sa daan ng barangay dala ang isang bag na puno ng mga bote ng health drink. Sariwa ang kanyang mukha, maayos na nakapusod ang kanyang buhok, at laging may ngiti sa kanyang mga labi. Binabati niya ang sinumang makasalubong ng may malumanay na boses. Magandang umaga, Aling Rosie. Sana po ay laging malusog. Nag-abot si Celeste ng isang bote ng libreng inumin. Tinanggap ito ni Aling Rosie na may nanginginig na kamay. Nag-aalinlangan ang kanyang mga mata habang tinititigan si Celeste. Nagpasalamat siya ng mahina at nagmamadaling pumasok sa bahay. Sa tindahan ni Mang Bejo, tahimik na nakaupo ang ilang kalalakihan. Karaniwan silang nagbibiruan, ngunit ngayon ay puno ng hinala ang kanilang mga tingin. Maririnig ang mahinang bulungan. May nagsasabing nakapangalan kay Celeste ang dokumento sa van. Sumagot ang isa, imposible namang kayang gawin iyon ni Celeste. Ngunit idinagdag ng isa pa, hindi ba't sobrang nagkataon na namatay si Rico matapos banggitin ang pangalan niya? Narinig ni Celeste ang chismis, ngunit mumiti lamang siya ng bahagya habang bumibili ng isang bote ng tsaa. Pinakalma niya sila ng may malumanay na boses. Huwag po kayong masyadong mag-alala, magiging maayos din po ang lahat. Isang pangungusap na tila nakakakalma, ngunit para sa ilan, nagdulot ito ng isang hindi maipaliwanag na kilabot. Samantala, sa barangay hall, hindi rin gaanong kaiba ang tensyon. Idinikit ni Major Dante ang mga larawan mula sa investigasyon sa isang malaking whiteboard. Mayroong larawan ng van, ng dokumentong may pangalan ni Celeste, ng bracelet ng biktima na natagpuan sa bodega, at isang mapa ng barangay na may mga pulang tuldok na nagmamarka sa mga nawawalang residente. Habang matagal na iginuguhit ang mga linya, lalong nagiging malinaw na lahat ay tumuturo sa iisang pattern. Lalong natatakot ang mga residente, Major, sabi ni Kapitan Morales na may maputlang mukha.
Nagsisimula na silang lumipat sa mga kamag-anak nila sa labas ng barangay. Kung magpapatuloy ito, magiging isang ghost town ang San Isidro. Kinuyom ni Dante ang kanyang kamao. Gusto ng salarin na matakot tayo, pero hindi tayo dapat umatras. Kailangan nating patunayan kung sino ang may kagagawan. Sumagot ang batang investigador na si Berto na may nanginginig na boses. Major, malaya pa ring nakakagala si Celeste. Kung siya nga ang salarin, ibig sabihin ay laging isang hakbang siya sa unahan natin. Kailangan nating humanap ng paraan para mahuli siya. Dahan-dahang tumango si Dante, ngunit puno ng bigat ang kanyang mukha. Alam niyang hindi ordinaryong kalaban si Celeste. Magaling siyang maglaro ng salita, laging may alibi, at mas mapanganib, may tiwala pa rin sa kanya ang ilang residente. Sa kabilang banda, nakaupo si Celeste sa beranda ng kanyang inuupahang bahay ng hapong iyon. Ilang residente ang dumating, ang ilan ay upang bumili ng kanyang produkto, ang iba ay upang ipakita ang kanilang suporta. Hinawakan ni Aling Burin ang kanyang kamay ng mahigpit habang sinasabing naniniwala siyang mabuting tao si Celeste. Huwag mong pakinggan ang mga paninirang iyon. Ngumiti si Celeste ng malumanay, nagluluha ang kanyang mga mata. Nagpasalamat siya at sinabing gusto lamang niyang matapos na ang lahat. Ngunit pag-uwi ng mga residente, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nawala ang ngiti, napalitan ng isang malamig na tingin na puno ng lihim. Pumasok siya sa kanyang kwarto, binuksan ang isang maliit na aparador, at kinuha ang isang lumang notebook. Ang mga pahina nito ay puno ng mga pangalan na may markang pulang tinta. Huminto ang kanyang kamay sa isang bagong pangalan. Bumulong ang kanyang mga labi na tila siya lamang ang nakakarinig. Oras na para magdagdag ng isa pa. Lalong lumalim ang gabi. Bumuhos ang ambon, binabasa ang mga bubong ng bahay. Nagsindi si Celeste ng isang maliit na gasera sa mesa. Sa tabi ng notebook, inilagay niya ang isang lumang susi na bakal. Dahan-dahan niyang hinaplos ang susi na tila may mahalagang kahulugan ito. Tumingin siya sa malayo, puno ng obsesyon. Sa labas, malakas ang tahol ng mga aso. Ilang residenteng gising pa ang nagsara ng kanilang mga bintana ng mahigpit. Hindi nila alam na sa likod ng matamis ng ngiti ni Celeste, isang bagong unos ang binubuo. Makulimlim ang langit sa Isabela nang magtungo si Major Dante at Berto sa barangay Banyo Urip. Dahan-dahang umandar ang kanilang sasakyan sa palikulikong daan. Sa kaliwat kanan ay malawak na palayan na nagsisimula ng manilaw. Tahimik ang kanilang biyahe, tanging ingay lamang ng makina ang kasama. Binuksan ni Berto ang isang lumang folder na dala niya. Major, nalaman ko po na 5 taon na ang nakalipas nang lumipat si Celeste sa San Isidro. Dati po siyang nakatira sa Banyo Urip kasama ang kanyang pamilya. Nakatala po sa civil registry na namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa trabaho. Pero malabo po ang ulat na tila may sinasadyang itago. Tumingin si Dante ng diretso sa daan. Naalala kong narinig ko ang isang kaso doon. Isang iligal na paggawaan ng hollow blocks na inaalipin ang mga residente. Maraming namatay ng walang kalaban-laban. Pagpasok nila sa Banyo Urip, malungkot ang kapaligiran ng barangay. Maraming bahay ang abandonado, may mga bitak ang dingding, at nakahilig ang mga bubong. Ilang abandonadong gusali ng paggawaan ng hollow blocks ang nakatayo pa, naging piping saksi sa madilim na nakaraan. Wala nang itim na usok, tanging malalaking pugon na puno ng alikabok. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa beranda ng isang sirasirang bahay, ay hawak na tungkod na kahoy. Bumaba si Dante at lumapit. Magandang hapon po. Mula po kami sa pulisya, kayo po ba si Mang Wiryo? Dahan-dahang tumango ang matanda, malabo ang kanyang mga mata, ngunit may pag-iingat pa rin. Ako nga. Bakit kayo napadpad dito? Nag-iimbestiga po kami sa kaso sa San Isidro. Lumabas po ang pangalan ni Celeste sa investigasyon. Narinig po namin na dito nagmula ang kanyang pamilya. Kilala niyo po ba siya? Huminga ng malalim si Mang Wiryo, nanigas ang kanyang mukha. Si Celeste. Kilala ko siya mula pagkabata. Matalinong bata, masipag, madalas tulungan ang kanyang ina. Pero malas ang kanyang sinapit. Pinilit magtrabaho ang kanyang mga magulang sa paggawaan na iyon hanggang sa magkasakit ng malubha. Namatay ang kanyang ama sa loob ng pugon.
Hindi nagtagal, sumunod ang kanyang ina. Ang kanyang kapatid ay bata pa noon. Nakaligtas sandali pero nagkasakit at namatay din. Napalunok si Berto, nagluluha ang kanyang mga mata. Kaya totoo pong biktima ang kanyang pamilya. Tumango si Mang Wiryo ng mahina. Alam naming lahat kung gaano kalalim ang kanyang sugat. Mula noon, laging may apoy sa kanyang mga tingin. Bihira siyang magsalita, pero kapag tumingin siya sa isang tao, mararamdaman mo ang lamig. Nang lumipat siya sa San Isidro, maraming residente ang nakahinga ng maluwag. Tila ang bigat ng sugat ay umalis kasama niya. Pero mukhang hindi ito kailanman nawala. Nakikinig si Dante na may malungkot na mukha. Sa kanyang puso, nagsimula siyang maunawaan ang isang bagay. Ang paghihiganti na ngayon ay sumusunog sa San Isidro ay nag-ugat sa isang lumang trahedya na hindi kailanman nalutas. Idinagdag ni Mang Wiryo na may nanginginig na boses. Huli nang dumating ang mga pulis noon. Maraming nagkunwaring walang alam. Malakas ang koneksyon ng may-ari ng pagawaan. Sa huli, nawala na lang ang kaso. Ang mga nakaligtas ay piniling manahimik dahil sa takot. Kinuyom ni Dante ang kanyang kamao. Kaya ang galit ni Celeste ay hindi lamang sa mga salarin, kundi sa lahat ng nagbulag-bulagan. Nagpaalam sila kay Mang Wiryo at naglakad sa mga guho ng pagawaan. Sa gitna ng alikabok, nakatayo pa rin ang mga kinakalawang na rehas na bakal. Inisip ni Dante ang dose-dosenang taong nakulong dito, pinilit magtrabaho ng walang tigil. Inisip niya ang maliit na si Celeste na nakikita ang kanyang ama at ina na bumabagsak isa-isa. Nakakatakot ang kapaligiran ng pagawaan kahit sa araw. Bumulong si Berto ng mahina, "Major, kung totoo pong dito nagmula ang kanyang galit, ibig sabihin ay pakiramdam niya lahat ay karapat-dapat maranasan ang pagdurusa ng kanyang pamilya." Dahan-dahang tumango si Dante. At iyon ang nagpapanganib sa kanya. Ang ganitong uri ng paghihiganti ay walang hangganan. Sa pag-uwi nila sa San Isidro, matagal silang natahimik. Dumaan ang sasakyan sa mga puno ng teka. Ang sinag ng araw sa hapon ay tumagos sa mga dahon, lumilikha ng mahahabang anino sa daan. Sa wakas ay nagsalita si Dante ng mahina. Hindi lamang isang mamamatay tao ang kinakaharap natin, Berto. Kinakaharap natin ang isang babaeng dala-dala ang sugat ng kanyang pagkabata. Isang sugat na iniwan ng kawalang katarungan. Tumingin si Berto sa labas ng bintana, malungkot ang kanyang mukha. Kung ganoon po, Major, may paraan pa po kaya para pigilan siya nang hindi nadadagdagan ang mga biktima? Hindi agad sumagot si Dante. Tumingin lamang siya sa malayo. Umiikot ang kanyang isipan. Sa isang banda, gusto niyang hulihin si Celeste ayon sa batas. Ngunit sa kabilang banda, alam niya, sa likod ng lahat ng teror, may isang ulilang bata na minsang umiyak dahil nawala ng buong pamilya. Samantala, sa kanyang inuupahang bahay sa San Isidro, nakaupo si Celeste mag-isa, nakatingin sa isang lumang larawan ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama, ina, at kapatid ay nakangiti sa larawan. Ngunit ang nakikita niya ay ang anino lamang ng kanilang mga katawan na nabubulok dahil sa sapilitang pagtatrabaho. Tumulo ang kanyang luha, ngunit kumurbang bahagya ang kanyang mga labi, isang halo ng pananabik at puot. Hindi ninyo kailangang mag-alala, bulong niya ng mahina. Sinimulan ko na. Nararamdaman na ng barangay ang parehong sakit. Nang gabing iyon, napuno ng tensyon ang barangay hall ng San Isidro. Nakalatag sa dingding ang malaking mapa ng barangay, puno ng mga pulang linya at bilog. Tumayo si Major Dante sa harap, ipinapaliwanag ang resulta ng kanyang investigasyon matapos bumalik mula sa Banyo Urip. Lahat ng mga biktimang natagpuan sa van ay may kaugnayan sa nakaraan, sabi niya ng may bigat. Mayroong mga ninuno na nasangkot sa paggawaan ng hollow blocks. Mayroon ding mga pamilyang minsang nagtrabaho ng sapilitan. Malinaw ang pattern, hindi ito nagkataon lang. Natahimik ang mga residenteng naroroon, ang ilan ay yumuko, ang iba ay nagkatinginan na may maputlang mukha. Sa wakas ay nagsalita si Kapitan Morales na may nanginginig na tono. Kaya totoo nga. Paghihiganti. Dahan-dahang tumango si Dante. Hindi ko pa makumpirma ng buo, pero malakas ang direksyon doon. Sa isang sulok ng silid, tinakpan ni Aling Burin ang kanyang mukha ng alampay. Nanginginig ang kanyang mga balikat.
Ang kanyang nawawalang anak na babae ay kasama pala sa listahan ng mga biktima. Mahinang humagulgol siya, na lalong nagpatindi sa nakakatakot na kapaligiran. Matapos ang pulong, tinawag ni Dante si Berto sa kanyang opisina. Masyado na tayong malapit, Berto. Siguradong alam na niya. Kailangan nating maging handa kung sakaling may gagawin siyang mas mapangahas. Tumango si Berto, matalim ang kanyang mga mata. Major, sigurado akong alam na ni Celeste na hinuhukay natin ang kanyang nakaraan. Maaari itong maging dahilan para lalo siyang maging mapanganib. Samantala, sa kanyang inuupahang bahay, nakaupo si Celeste sa sahig na may maliit na kandilang nakasindi. Ang nanginginig na liwanag ay tumatama sa kanyang malungkot na mukha. Sa harap niya ay nakalatag ang mapa ng barangay na may mga pulang ekis sa ilang lugar, ang barangay hall, palengke, kapilya, at bahay ng kapitan. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang kamay, tinutunton ang mapa at huminto sa isang malaking bilog sa gitna. Huling gabi, bulong niya ng mahina. Isang gabi na magpapaalala sa lahat ng aking pangalan. Binuksan niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na naglalaman ng larawan ng kanyang pamilya. Ang ngiti ng kanyang ama at ina ay nakatingin mula sa likod ng kupas na papel. Hinaplos ni Celeste ang larawan na may nanginginig na mga daliri. Tumulo ang luha, ngunit mapait ang kanyang ngiti. Makakamit ninyo ang hustisya sa aking paraan. Kinabukasan, nanatiling normal ang kilos ni Celeste. Naglakad siya sa palengke, binati ang mga ina na may palakaibigang ngiti, at nagpamigay pa ng mga libreng bote ng inumin. Ngunit, ilang mata ang nagsimulang tumingin sa kanya ng may hinala. Maririnig ang maliliit na bulungan sa kanyang likuran. Mayroong naniniwala sa kanyang kabutihan, mayroon ding tahimik na nakakaramdam ng kilabot. Samantala, nakatanggap si Dante ng bagong ulat. Major, may residenteng nakakita kay Celeste na huminto sa isang abandonadong bodega malapit sa labasan ng barangay, sabi ng isa sa mga pulis. Nangyari iyon ng hating gabi. Seryosong tumingin si Dante. Hindi natin maaaring palampasin ito. Kailangan nating subaybayan ang kanyang mga kilos ng palihim. Nang gabing iyon, kumilos ang isang maliit na team ng pulis. Sinundan nila si Celeste mula sa malayo. Nag-iisa siyang naglalakad, nakasuot ng raincoat. Naglakad siya patungo sa isang daanan na papunta sa isang maliit na burol sa silangan ng barangay. Mula sa likod ng mga halaman, bumulong si Berto, Major, papunta po siya sa parehong bodega. Nagsenya si Dante na manatiling tahimik. Nakita nila si Celeste na huminto sa harap ng lumang bodega. May kinuha siya mula sa kanyang bag na tila isang bote ng kemikal at dinala ito sa loob. Matapos ang ilang sandali, lumabas siyang muli. Kalmado ang kanyang mukha, na tila walang nangyari. Naglakad siya pa uwi nang hindi lumilingon. Pagkawala ni Celeste sa paningin, lumapit si Dante at ang kanyang team. Natagpuan nilang nakalock ang pinto ng bodega mula sa labas, ngunit ang hangin sa paligid ay may matapang na amoy, isang halo ng gasolina at kemikal. Matalim na tumingin si Dante. May inihahanda siya. Pagbalik nila sa istasyon, nagsalita si Berto ng mahina. Major, hindi na po siya nagtatago. Sinasadya niyang ipakita ang kanyang mga kilos. Tumango si Dante ng malungkot. Ibig sabihin, handa na siyang harapin tayo ng direkta. Sa kanyang bahay, nakaupo si Celeste sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa isang maliit na apoy na nagliliyab sa loob. Alam niyang papalapit na ang mga pulis, ngunit sa halip na matakot, naramdaman niyang hinahamon siya. Ang huling gabing pinlano ko ay dapat maganap kahit na isugal ko ang sarili kong buhay. Hindi ako titigil, bulong niya sa kanyang sariling anino. Kailangan nilang maramdaman. At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, malawak nang ngumiti si Celeste. Isang ngiti na hindi na lamang isang palakaibigang maskara, kundi isang ngiti ng isang babaeng handang magpasiklab ng isang malaking unos. Malakas ang buhos ng ulan sa barangay San Isidro ng gabing iyon. Paminsan-minsan, hinahati ng kidlat ang kalangitan, nililiwanagan ang mga bahay na mahigpit na nakasara. Sa istasyon ng pulis, nakakatakot ang kapaligiran. Nakaupo si Major Dante sa harap ng malaking whiteboard na puno ng mga tala at larawan. Pagod ang kanyang mga mata, ngunit nananatiling nag-aalab sa determinasyon. Nakatayo si Berto sa tabi niya, tensyonado ang mukha.
Major, sa tingin ko po ay alam niyang minamanmanan natin siya. Huminga ng malalim si Dante. Hindi lang niya alam, Berto. Gusto niyang maramdaman nating nakakulong tayo. Tila kinukumpirma ang kanyang sinabi, nag-vibrate ang cellphone ni Dante. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Major, hinahanap mo ako. Magaling. Pinagmamasdan din kita. Nanigas ang mukha ni Dante. Ipinakita niya ang mensahe kay Berto. Mabilis itong binasa ng binata at tumingin ng may pag-aalala. Major, ibig sabihin po nito, minamanmanan niya ang lahat ng kilos natin. Bago pa sila makapagsalita, isa pang mensahe ang pumasok. Tandaan mo, ang mga taong namatay sa van ay simula pa lamang. Masyado kang mabagal, Major. Mahigpit na hinawakan ni Dante ang kanyang cellphone. Alam niya kung sino ang nagpadala ng mensahe. Kahit walang pangalan, walang sinumang maglalakas loob na hamunin siya sa ganitong paraan maliban kay Celeste. Sa kanyang inuupahang bahay, kalmadong nakaupo si Celeste habang pinaglalaruan ang kanyang cellphone. Ang malakas na ulan sa labas ay nagpoperpekto sa kapaligiran para sa kanyang plano. Sa isang maliit na mesa, isang kandila ang mahinang nakasindi, ang liwanag nito ay nanginginig dahil sa hangin mula sa siwang ng bintana. Ngumiti siya ng bahagya at nag-type ng bagong mensahe. Alam ko kung saan nakatira ang pamilya mo, Dante. Kaya mong protektahan ang barangay, pero kaya mo bang protektahan ang sarili mong bahay? Kinabukasan, malakas na tumunog ang telepono ni Dante. Sinabi ng kanyang asawa, na natataranta, na may isang estranghero na nakatayo sa harap ng kanilang bahay kanina. Paglabas niya, wala na ang tao. Ngunit isang pulang rosas ang inilagay sa bakod. Naramdaman ni Dante na sumisikip ang kanyang dibdib. Pinakalma niya ang kanyang asawa ng may mabigat na boses. Huwag kang mataranta. Isara mo lahat ng pinto at bintana. Huwag kang magpapasok ng kahit sino. Agad siyang nagpadala ng ilang pulis upang bantayan ang kanyang bahay. Pagkatapos isara ang telepono, kinuyom niya ang kanyang kamao. Personal na siyang umaatake. Hindi na ito isang kaso lamang. Ito ay isang digmaan. Si Berto na nakarinig ay nabahala rin. Major, posible po kayang mahuli natin siya sa sarili niyang patibong. Kung mahilig siyang maglaro ng isipan, paniwalain natin siya na mas marami tayong alam kaysa sa inaakala niya. Umiling si Dante. Ang isang taong tulad niya ay hindi madaling malinlang. Kailangan nating magtiyaga at mangolekta ng tunay na ebidensya. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na natin siya dapat maliitin. Sa barangay, lalong naging wild ang chismis. May nanunumpa na nakakita ng anino ng isang babae na matagal na nakatayo malapit sa bahay ni Rico bago siya natagpo ang patay. Mayroon ding nagsasabing narinig nila ang ugong ng isang van sa gitna ng gabi, kahit na wala namang tao sa kalsada. Lalong kumapit ang takot. Sa wakas ay pinuntahan ni Kapitan Morales ang istasyon ng pulis na may maputlang mukha. Hindi na po namin kaya ang ganitong buhay, sabi niya ng mahina. Ang mga tao ay nagsisimula ng lumipat sa mga kamag-anak nila sa labas ng barangay. Kung magpapatuloy po ito, mamamatay ng dahan-dahan ang San Isidro. Tumingin si Dante ng diretsyo, mabigat ang kanyang boses. Hindi po namin hahayaang makalaya ang salarin, pero kailangan po namin ang inyong kooperasyon. Huwag po kayong magtago ng kahit anong impormasyon gaano man kaliit. Nang sumunod na gabi, isang sobre na walang pangalan ang dumating sa istasyon ng pulis. Sa loob nito ay isang larawan ng pamilya ni Dante na namimili sa palengke, kinunan ng palihim mula sa malayo. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na nakakatakot na mensahe. Lahat ay maaaring maging biktima. Maging ang pinakamamahal mo. Nanlaki ang mga mata ni Berto nang makita ito. Major, sobra na po ito. Talagang minamanmanan niya ang pamilya ninyo. Matagal na natahimik si Dante. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit lalong tumalim ang kanyang mga tingin. Gusto niyang manghina ako, pero ito mismo ang patunay na lalo na siyang nagigipit. Sa kabilang banda, ninanamnam ni Celeste ang bawat hakbang ng larong ito. Nakaupo siya na may isang baso ng murang alak sa kamay. Kumurbang bahagya ang kanyang mga labi, puno ng kasiyahan. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may isang anino na nagsimulang bumagabag sa kanya.
Minsan, naririnig niya ang boses ng kanyang kapatid na tumatawag mula sa malayo. Minsan naman, pakiramdam niya ay nakikita niya ang kanyang ina na nakatayo sa isang sulok ng silid na may dismayadong tingin. Ipinikit ni Celeste ang kanyang mga mata sandali, pinipigilan ang emosyon. Hindi pa ito tapos. Kailangan nilang lahat maramdaman ang pagdurusang dinanas ko noon. Hindi ako pwedeng manghina ngayon. Muling bumuhos ang malakas na ulan ng gabing iyon. Nakatayo si Dante sa harap ng bintana ng kanyang opisina, nakatingin sa madilim na langit. Sa kanyang puso, alam niyang nasa labas si Celeste, marahil ay nakatingin din sa parehong direksyon. Kung ito ay isang laro ng mga anino, bulong niya ng mahina, magtitiis ako. Pero tandaan mo, bawat anino ay nangangailangan ng liwanag para umiral, at ako ang magiging liwanag na iyon. Nang gabing iyon, napuno ng mga mukhang maputla at mga matang namamaga dahil sa kakulangan sa tulog ang barangay hall ng San Isidro. Nagtipon ang mga residente matapos igiit ni Kapitan Morales na bigyan sila ng katiyakan ng mga pulis. May mga gasera sa bawat sulok, ang liwanag nito ay nanginginig dahil sa hangin ng gabi. Napakatindi ng tensyon, halos walang naglalakas loob na magsalita ng malakas. Isang matandang lalaki ang nagsalita na may nanginginig na boses, sinasabing masyado na silang matagal na nabubuhay sa takot. Namatay ang mga tao isa-isa at hanggang ngayon, naghihintay lang kami ng aming pagkakataon. Hanggang kailan kami magiging ganito, mahina niyang hinaing. Tumayo si Major Dante sa harap nila. Matigas ang kanyang mukha, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang pagod na mahirap itago. Alam kong nababalisa kayo. Maniwala kayo, patuloy kaming nagtatrabaho. Lalong nagiging matapang ang salarin, pero iyon ay senyales na nagsisimula na siyang magipit. Nagbubulungan pa rin ang mga residente, ang ilan ay yumuko, ang iba ay sumisilip sa pinto, na tila natatakot na may biglang lilitaw. Biglang bumukas ang pinto ng barangay hall. Pumasok ang hangin ng gabi na nagpagalaw sa apoy ng mga gasera. Isang babae ang nakatayo sa may pinto. Nakasuot siya ng itim na raincoat. Maputla ang kanyang mukha, ngunit malinaw pa ring makikita ang kanyang kagandahan sa liwanag. Nagpigil ng hininga ang lahat. Si Celeste iyon. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang. Bawat tapak ng kanyang tsinelas ay lumilikha ng tunog na umaalinggaw sa tahimik na silid. Hinubad niya ang kanyang raincoat, nagpapakita ng isang simpleng puting bestida na nakadikit sa kanyang katawan. Isang bahagyang ngiti ang nakaukit sa kanyang mga labi. Paumanhin kung naabala ko ang mahalagang pulong na ito, sabi niya sa isang kalmadong boses. Masyadong kalmado para sa isang nakakatakot na sitwasyon. Tumayo si Kapitan Morales na nanginginig ang katawan. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Sabay na tumayo sina Dante at Berto, reflex na inilagay ang kanilang mga kamay sa hawakan ng kanilang mga baril. Ngunit, itinaas ni Celeste ang kanyang dalawang kamay na tila sumusuko. Kalma lang, Major. Hindi ako naparito para tumakas. Naparito ako para magbigay ng mensahe. Bago pa may makakilos, pumalakpak si Celeste ng 2 beses. Mula sa labas, narinig ang tunog ng makina ng isang van na papalapit. Napasigaw ng mahina ang mga residente, ang ilan ay umatras. Malakas na tumibok ang puso ni Dante. Huminto ang van sa mismong harap ng barangay hall. Bumukas ng malakas ang likurang pinto nito. Isang masangsang na amoy ang agad na pumasok sa silid. Sa loob nito, nakahandusay ang 3 bagong bangkay, 2 lalaki at 1 babae. Nangingitim ang kanilang mga mukha, malinaw na kalalagpas lamang ng hininga. Sumabog ang sigawan ng mga residente. May nahimatay, may umiyak ng histerikal, at ang ilan ay tumakbo palabas ng barangay hall sa gitna ng panik. Nakatayo si Celeste ng tuwid, nakatingin kay Dante. Nakikita mo mismo, Major. Hindi ako nagtatago. Ipinapakita ko ang lahat sa harap ninyo. Hindi ito basta-bastang pagpatay. Ito ay isang mensahe. Walang ligtas na lugar para kaninuman. Itinutok ni Berto ang kanyang baril, puno ng galit ang kanyang mga mata. Huwag kang gumalaw, Celeste. Baliw ka na. Lumingon si Celeste sa kanya na may bahagyang ngiti. Marahil, pero ang kabaliwan na ito ay isinilang din dahil sa inyo. Mula sa isang mundong mas nagmamalasakit sa pera kaysa sa buhay. Lumapit si Dante ng isang hakbang.
Mabigat ang kanyang boses. Lumampas ka na sa hangganan. Sa tingin mo, sa pamamagitan ng pananakot sa kanila, mabibigyang katwiran mo ang ginagawa mo. Lumapit si Celeste. Ilang metro na lamang ang layo nila. Kumislap ang kanyang mga mata, puno ng galit. Hindi ko kailangan ng katwiran, Major. Gusto ko lang maramdaman nila ang pagkawala na matagal ko nang dinanas. Lahat ng tao sa bayang ito ay may kasalanan. Nagbulag-bulagan sila nang wasakin ang pamilya ko. At kayong mga pulis na sinasabing tagapagtanggol, pare-pareho lang kayo. Tumindi ang tensyon sa silid. Biglang may kinuha si Celeste mula sa kanyang bulsa. Hindi isang kutsilyo o baril, kundi isang maliit na susi na inihagis niya sa sahig. Kung gusto mong malaman ang higit pa, hanapin mo ang bodega sa gilid ng gubat sa silangan. Pero tandaan mo, limitado ang oras. Bago pa may makakilos, tumakbo si Celeste palabas. Sinubukan siyang habulin ni Dante, ngunit isang maliit na pagsabog ang narinig sa labas. Bahagyang sumabog ang van. Kumalat ang apoy at nagpasigaw sa mga residente sa panik. Sa gitna ng kaguluhan, nawala si Celeste sa dilim ng gabi. Matapos mapatay ang apoy, nakatayo si Dante malapit sa mga labi ng nasunog na van. Ang mga katawan ng mga biktima ay inalis na, ngunit ang amoy ng sunog ay nananatili sa hangin. Nagtipon ang mga residente na may mukhang natataranta at galit. Tumingin si Berto kay Dante na puno ng pagkalito. Major, bakit niya tayo binigyan ng clue? Tila gusto niyang may matagpuan tayo. Huminga ng malalim si Dante. Dahil pinaglalaruan niya tayo. Gusto niyang kontrolin ang direksyon ng laro. Kung susunod tayo sa bodega na iyon, maaaring isang patibong o maaaring isang katotohanan na sinadya niyang iwan. Tumingin si Kapitan Morales kay Dante na may mga matang puno ng takot. Pakiusap, pigilan niyo po siya, Major. Hindi na po kaya ng bayang ito. Tumingin si Dante ng diretsyo sa direksyon ng silangang gubat. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Haharapin ko siya, anuman ang paraan. Kung ito ang larong sinimulan niya, ako ang tatapos. Sa kabilang banda, nag-iisa si Celeste sa isang madilim na daan. Muling nakasuot sa kanyang katawan ang raincoat. Malakas ang buhos ng ulan, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga luha ay humalo sa mga patak ng ulan sa kanyang pisngi. Ipinakita ko na sa kanila, walang makakatakas sa aking anino. Hindi si Dante, hindi ang mga residente, walang sinuman, bulong niya ng mahina. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na boses ang nagsimulang bumulong. Ang malumanay na boses ng kanyang kapatid, na tila nagsasabing, "Ate, itigil mo na. Hindi ito ang paraan." Tinakpan ni Celeste ang kanyang mga tainga, naglakad ng mas mabilis patungo sa gubat. "Tumahimik ka. Hindi ako pwedeng huminto ngayon." At tanging ang ragasan ng ulan ng gabing iyon ang naging saksi ng dahan-dahang naglaho sa dilim ang anino ng isang magandang babae. Ang silangang gubat ng San Isidro ay nababalot pa rin sa ulap ng umaga nang pumasok ang isang konvoy ng pulis sa isang makitid na daan patungo sa isang lumang bodega. Ang basang daan dahil sa ulan kagabi ay nagpabagal sa takbo ng mga sasakyan. Nakaupo si Major Dante sa harap na upuan ng pangunahing sasakyan, tensyonado ang kanyang mukha. Binuksan ni Berto, na nasa tabi niya, ang isang mapa. "Major, ayon po sa impormasyon, ang bodegang ito ay dating ginagamit para sa pag-iimbak ng kahoy. Matagal na pong abandonado, pero ang mga bakas na natagpuan natin kagabi ay tumuturo dito." Tumango si Dante nang hindi nagsasalita. Sa kanyang puso, alam niyang hindi magbibigay ng clue si Celeste nang walang dahilan. Ito ay maaaring isang pinagmulan ng katotohanan o isang nakamamatay na patibong. Pagdating nila sa lokasyon, nakakita sila ng isang malaking gusali na may mga dingding na kinakalawang na ero, napapalibutan ng matataas na halaman. Ang harap na pinto ay mahigpit na nakasara na may malaking padlock. Nagsenya si Dante. Lumapit ang dalawang pulis, pinutol ang padlock gamit ang isang malaking pamutol. Pagbukas ng pinto, isang malamig na hangin na maihalong mabahong amoy ang agad na sumalubong sa kanila. Reflex na tinakpan ng lahat ang kanilang mga ilong. Binuksan ni Berto ang kanyang flashlight, itinutok sa loob, at ang kanilang nakita ay nagpatayo ng kanilang mga balahibo. Sa madilim na silid, nakahanay ang mga kulungang bakal na maliit, sapat lamang para sa isang tao.
Ang ilang kulungan ay walang laman, ngunit malinaw na makikita ang mga bakas ng kuko sa mga dingding na bakal. Ang ilan ay mayroon pang maruruming damit, sirang tsinelas, at maging mga hibla ng buhok. Diyos ko po, bulong ng isang batang pulis na may nanginginig na boses. Hindi ito bodega, ito ay isang kulungan ng tao. Sa isang sulok ng silid, nakakita si Berto ng isang malaking tabla na may mga pulang ekis. Sa ilalim nito ay may mga pangalan. Ang ilan ay may guhit na. Matagal na tinitigan ni Dante, nanigas ang kanyang mga mata. Ang mga pangalang ito ay tugma sa mga biktimang natagpuan natin sa van. Habang naglalakad sila ng mas malayo, isang maliit na tunog ang narinig mula sa likod ng isang tumpok ng mga sako. Nagmamadaling lumapit ang mga pulis, binuksan ang mga sako. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakatali doon. Mahina ang kanyang katawan, bahagyang nakabukas ang kanyang mga mata. Buhay pa siya. Tulong, bulong niya ng mahina. Nagmamadali silang tinanggalan siya ng tali, pinainom ng kaunting tubig, at dinala sa labas ng bodega. Nakaligtas ang lalaki. Kahit na payat ang kanyang katawan dahil sa ilang araw na walang pagkain, sandali lamang ang ginhawa. Habang sinusuri ni Berto ang likurang dingding, nakakita siya ng isang maliit na kahon na metal na may mga kable na konektado sa pinto. Major, bomba po ito, sigaw niya sa panik. Agad na sumigaw si Dante, lahat, lumabas ngayon din. Nagtakbuhan ang mga pulis palabas ng bodega, dala ang lalaking kaliligtas lamang. Ilang segundo matapos nilang makarating sa ligtas na distansya, isang malakas na pagsabog ang yumanig, lumiyab ang apoy sa langit, at nagliparan ang mga piraso ng yero. Agad na nawasak ang bodega, nag-iwan ng makapal na itim na usok na umakyat sa langit. Ang mga residenteng nakarinig ng pagsabog mula sa malayo ay agad na lumabas ng kanilang mga bahay. Natataranta ang kanilang mga mukha. Nakita nila ang usok na umaakyat mula sa direksyon ng gubat, at narinig ang balita na halos maging biktima ng patibong ang mga pulis. Nakatayo si Dante, nakatingin sa apoy na tumutupok sa bodega. Nanigas ang kanyang panga. Alam ni Celeste na darating tayo. Sinadya niyang iwan ang isang biktima na buhay para matiyak na makakarating ang kanyang mensahe. At ang patibong na ito ay isang babala na lagi siyang isang hakbang sa unahan. Humihingal si Berto, puno ng galit ang kanyang mukha. Major, pinaglalaruan niya tayo. Hanggang kailan natin hahayaan na maghasik siya ng teror? Tumingin si Dante ng diretso sa usok na tumatakip sa langit. Hindi siya titigil hanggat hindi nararamdaman ng lahat ang sakit na kanyang itinatago. Pero hindi rin tayo titigil. Nang gabing iyon, lalong lumubog sa takot ang barangay. Nagtipon ang mga residente sa kapilya, nagdasal ng sama-sama na sana ay mabilis na lumipas ang unos. Ngunit sa likod ng mga dasal na iyon, alam nilang lalong nagiging totoo ang banta. Sa isang lihim na lugar, malayo sa kaguluhan ng barangay, nag-iisa si Celeste. Isang maliit na apoy mula sa isang kalan ang nagliliwanag sa kanyang maputlang mukha. Alam niyang natagpuan na ng mga pulis ang ilan sa kanyang mga lihim, ngunit iyon mismo ang gusto niya. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw, puno ng kasiyahan. Nakita na ninyo ang aking maliit na kulungan, bulong niya ng mahina. Pero hindi pa ninyo nakikita ang katapusan ng lahat. Isinara niya ang kanyang notebook, hinipan ang apoy sa kalan, at lumabas sa dilim. Muling bumuhos ang ulan, binabasa ang lupa. Humaba ang anino ng kanyang katawan na tila naging isa sa dilim ng gabi. Madilim ang langit sa San Isidro ng gabing iyon, walang mga bituin. Mababa ang mga itim na ulap na tila dinadaganan ang maliit na barangay ng isang hindi nakikitang bigat. Mula nang sumabog ang bodega sa silangang gubat, hindi na nakakatulog ng mahimbing ang mga residente. Mahigpit nilang isinasara ang kanilang mga pinto, sinisindihan ang mga gasera buong gabi. Nag-aalay sila ng mga dasal, ngunit ang takot ay nananatiling naghahari sa kanilang mga puso. Nakaupo si Major Dante sa barangay hall kasama si Berto at ilang opisyal. Sa harap niya ay nakalatag ang isang mapa na may mga pulang marka sa ilang lugar. Bawat linyang iginuhit ay isang sinulid patungo sa huling plano ni Celeste. Si Mang Tomas, ang nag-iisang nakaligtas na biktima, ay nakaupo sa isang sulok ng silid. Mahina pa rin ang kanyang katawan, ngunit pinilit niyang makibantay. Narinig ko mismo, sabi niya ng mahina. Binanggit niya ang huling gabi,
isang gabi kung kailan maaalala ng buong barangay ang kanyang pangalan. Hindi iyon isang walang lamang banta. Tumango si Dante, malungkot ang kanyang mukha. Ngayong gabi, susubukan niya ang isang bagay na mas malaki. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Hinati nila ang team. Mahigpit na binantayan ang palengke, kapilya, barangay hall at bahay ng kapitan. Hiniling sa lahat ng residente na manatili sa kanilang mga bahay. Walang lalabas. Ang kapaligiran ng barangay ay parang isang larangan ng digmaan na naghihintay ng pag-atake. Sakto hating gabi, biglang namatay ang mga ilaw sa kanlurang kalsada ng barangay. Narinig ang tunog ng makina ng isang van mula sa malayo, umalingaw sa makitid na daan. Ang mga residenteng nagtatago sa kanilang mga bahay ay nagtakip ng kanilang mga tainga. Umiyak ang mga bata sa takot. Tumakbo si Berto patungo sa kanluran kasama ang 2 pang pulis. Mula sa likod ng ulap ng gabi, nakita niya ang silweta ng isang babae na nakatayo ng tuwid. Nakalugay ang kanyang mahabang buhok, iwinawagayway ng hangin ang kanyang itim na raincoat. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na itim na pampasabog. Si Celeste iyon. Itinutok ni Berto ang kanyang baril. Huwag mong gawin yan, Celeste. Tinitigan siya ni Celeste na may mapait na ngiti. Dumating na ang huling gabi. Walang makakapigil sa akin. Dahan-dahang lumapit si Major Dante. Matatag ang kanyang mga hakbang kahit na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Celeste, hindi mo kailangang gawin ito. May iba pang paraan. Mag-usap tayo. Ngumiti si Celeste ng mapait. Ano nang silbi ng usapan kung namatay ang pamilya ko nang walang kalaban-laban at walang sinumang nagmalasakit? Nagbulag-bulagan ang bayang ito. Kumilos lamang ang mga pulis nang dumating ang mga kamera ng media. Pare-pareho lang kayo. Sumigaw si Mang Tomas mula sa malayo, paos ang kanyang boses. Celeste, nasa bodega ako. Nakita kitang umiiyak noong iniwan mo kami. Patunay iyon na may puso ka pa. Huwag mong gawin ito. Sandaling nanginig ang mga mata ni Celeste, ngunit muli niyang itinaas ang pampasabog. Buhay ka pa dahil hinayaan kita. Pero ngayong gabi, dapat nang matapos ang lahat. Itinaas ni Berto ang kanyang baril, ngunit pinigilan siya ni Dante. Huwag. Kung babarilin natin siya ngayon, maaaring mapindot niya ang buton. Ngumiti si Celeste, kumislap ang kanyang mga mata. Napakatalino mo, Major. Pero huli na rin. Biglang may narinig na maliit na pagsabog mula sa hilagang bahagi ng barangay. Nagsimulang lumiyab ang isang abandonadong bodega. Napasigaw ang mga residente. Agad na naunawaan ni Dante. Isang diversion iyon. Ang pangunahing bomba ay nasa kamay ni Celeste. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng babae. Kung totoo ngang ginagawa mo ito para sa iyong pamilya, pakinggan mo ako sa pagkakataong ito. Nawalan din ako ng pamilya, Celeste. Pero pinili kong mabuhay, hindi manira. Huwag mong hayaang mamatay sila sa pangalawang pagkakataon sa pamamagitan ng pagiging isang halimaw. Natahimik si Celeste ng ilang segundo. Nahulog mula sa kanyang bulsa ang isang lumang larawan ng kanyang pamilya, bumukas sa lupa. Malinaw na makikita ang ngiti ng kanyang kapatid sa liwanag ng buwan. Malakas na nanginig ang kanyang kamay. Tumahimik ka, bulong niya. Tumahimik ka. Hindi ako pwedeng huminto ngayon. Nakakita si Dante ng pagkakataon. Mabilis siyang lumapit, sinipa ang pampasabog mula sa kamay ni Celeste. Tumilapon ito sa lupa, sinunggaban ng isang pulis. Agad na pinigilan ni Berto ang mga kamay ni Celeste mula sa likuran. Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong hadlangan, hysterical na sigaw ni Celeste. Tumutulo ang kanyang mga luha. Puno ng desperasyon ang kanyang mukha, ngunit ang malaking pagsabog na kanyang pinlano ay hindi kailanman nangyari. Nakaligtas ang barangay San Isidro sa huling gabing iyon. Napaluhod si Celeste, pinukpok ang lupa gamit ang kanyang 2 kamay. Hindi. Kailangan nilang maramdaman. Kailangan nilang malaman ang sakit ko. Yumuko si Dante, matatag ang kanyang boses ngunit puno ng awa. Alam kong nasaktan ka. Alam kong nawala sa iyo ang lahat. Pero hindi ito ang sagot.
Hindi mo lang sinisira ang barangay, sinisira mo rin ang nag-iisang pag-asa na maalala ng maayos ang iyong pamilya. Basa ang mga mata ni Celeste, mahina ang kanyang boses. Marahil, isa nga akong halimaw. Mahigpit pa rin siyang hawak ni Berto. Hindi ka halimaw, Celeste. Nagkamali ka lang ng landas. Pero ngayong gabi, tapos na ang laro mo. Pinusasan siya ng mga pulis, dinala sa sasakyan ng mga bilanggo. Sa wakas ay lumabas ang mga residenteng nagtatago. Ang ilan ay tumingin ng may galit, ang iba ay natahimik lamang, hindi makapaniwala na ang babaeng kilala nilang mapagbigay ay ang utak sa likod ng lahat ng trahedya. Yumuko si Kapitan Morales, puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Nagkamali kaming lahat. Kami ang nagbulag-bulagan noon at ito ang ganting natanggap namin. Tinitigan ni Mang Tomas si Celeste mula sa malayo. Masakit ang kanyang puso. Alam niyang ang galit na iyon ay isinilang mula sa isang tunay na sugat. Ngunit alam din niyang hindi na mababago ang kapalaran ni Celeste. Nagtapos ang gabing iyon ng walang malaking pagsabog, ngunit may isang sugat na mas malalim kaysa sa anuman. Ang Barangay San Isidro ay mananatiling maaalala hindi lamang dahil sa 79 na bangkay sa van, kundi dahil din sa isang babaeng nagngangalang Celeste na pinili ang landas ng paghihiganti. Sa loob ng sasakyan ng mga bilanggo, tumingin si Celeste sa labas ng bintana. Walang tigil ang pagtulo ng kanyang mga luha. Huling lumitaw ang anino ng mukha ng kanyang kapatid, ngumiti ng malumanay na tila